Natagpuan si Maricel ni Lola Mary na palaboy-laboy noong bata pa siya. Simula noon, ang matandang babae na ang itinuring niyang pamilya dahil wala siyang maalala sa kung sino siya at kung sino ang kanyang totoong pamilya. Ngunit isang kwintas ang muling magbubuklod kay Maricel at sa tunay niyang ama na si Alvin. Inakala ni Maricel na magiging masaya na ang buhay niya, pero hindi pa rin yun naging madali dahil sa pagpapahirap sa kanya ng kapatid niya sa ama na si Maureen. Sa tuwing sinusubukan ni Maricel na ilapit ang sarili niya kay Maureen, ay tila mas lalo itong lumalayo sa kanya. Hanggang isang pangyayari ang magaganap na susubok sa kanilang magkapatid. Ang pangyayari ba na ito ang tuluyang aayos sa relasyon ni na Maricel at Maureen bilang magkapatid? O ito ang mas lalong sisira? Matatagpuan pa rin ba nila ang landas patungo sa pagmamahalan, pagpapatawad at pagkakaisa? Tunghayan natin ang makulay na buhay ni Maricel at kung paano natin kapupulutan ng aral ang kanyang kwento. May malaking ngiti sa labi ng 25 anyos na si Maricel nang buksan niya ang pinto ng kanilang bahay na barong-barong. Naabutan niya ang kanyang Lola Mary na nagtsatsagang manood sa maliit at luma nilang telebisyon. Agad na niyakap ng dalaga ang matanda. Hinalikan pa niya ito sa pisngi. Bakit parang ang saya-saya mo yata, Maricel? May maganda bang nangyari? Nagtataka ngunit nakangiting tanong ni Lola Mary sa apo. Lola Mary, nagbunga na po ang halos 1 buwan kong paghahanap ng trabaho. May trabaho na po ulit ako. Masayang balita ni Maricel. Aba, magandang balita nga yan. Saan ka natanggap? Doon ba sa pagawaan ng manika? Tanong ni Lola Mary. Umiling si Maricel. Hindi po, sa Chua Cargo Airlines po. Tugon ni Maricel. Airlines? Ano ka doon? Flight attendant o piloto? Inosenteng tanong ng matanda. Ang taas naman nun, Lola. High school graduate lang po ako, di ba? Janitress po ako sa opisina nila. Kanina po kasi habang naglalakad ako, nakita ko sa labas ng building nila na naghahanap sila ng janitress. Nag-apply na ako at diretso interview na agad. Nakapasa naman po ako kaya kailangan ko na lang pong magpasa ng requirements. Tapos makakapag-umpisa na ako next week. Mahabang kwento ni Maricel. Saglit na natigilan si Lola Mary at tila prinoseso pa nito ang mga sinabi ng apo. Maya-maya ay ngumiti ito ng malaki at pumalakpak. Ay salamat sa Diyos. Nagbunga rin ng ilang linggo na palakad-lakad ka sa paghahanap ng trabaho. Wika ni Lola Mary. Kaya nga Lola, sa kakalakad ko, bumigay na itong sapatos ko. Natatawang tura ni Maricel. Bumili ka na lang ng bago kapag nakasahod ka na. Ay oo nga pala, anong klaseng kumpanya ba yung papasukan mo, apo? Tanong ni Lola Mary. Malaking kumpanya po yun na nag-aasikaso ng mga cargo na pinapadala sa iba't ibang lugar at bansa. Mga kahon, packages, at kung ano-ano pa po na kailangang maihatid ng mabilis. Paliwanag ni Maricel. Pinatong ni Lola Mary ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maricel. Siguraduhin mong pagbubutihin mo ang trabaho mo. Magtiyaga ka at magsipag ka lang. Payo nito. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Ang gusto ko po ay magtagal ako ron kasi ang hirap pong maghanap ng trabaho ngayon. Lalo na't hindi po ako nakapag-aral ng kolehiyo. Sambit ni Maricel. Kung hindi siguro ako ang nakapulot sa'yo, baka hindi ganito ang buhay mo. Napabuntong hininga si Lola Mary. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Lola. Wala po akong pinagsisisihan na kayo nakakita sa akin nung bata pa ako. Naniniwala po ako na walang aksidente dito sa mundo. Lahat na nangyayari ay may dahilan. Sa pagkakataon na yun ay muling niyakap ni Maricel ang kanyang lola. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, tumingin si Maricel sa paligid ng kanilang munting bahay. Hindi kalayuan sa pagkainan ay ang lumang papag na tinutulugan nila. Sa isang tabi, naroon ang lumang kagamitan na natatakpan ng kurtina. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit kailanman ay hindi nawala ng pag-asa si Maricel. Hindi siya pinanghihinaan ng loob.
Ang kanyang pangarap at pagpupursige na umangat kahit papano ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanilang dalawa ni Lola Mary. Ang kagustuhan niya na mabigyan ito ng mas maginhawang buhay ang nagsisilbing inspirasyon niya upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon na patuloy na ibinabato sa kanya ng buhay. Matapos makumpleto ni Maricel ang requirements na kailangang ipasa, ay sinabi na sa kanya ng HR officer ng Chua Cargo Airlines na maaari na siyang magsimula sa darating na Lunes. Paulit-ulit na nagpasalamat si Maricel at hindi maalis ang kanyang ngiti nang lumabas siya ng HR office. Sa wakas, kahit paano ay hindi na nila kailangang mangutang ng pagkain sa araw-araw dahil meron na ulit siyang trabaho. Dumating na ang unang araw ng trabaho ni Maricel. Maaga siyang nagising dahil ayaw niyang malate sa trabaho sa araw na yon. Matapos mag-almusal ay naligo na siya at isinuot ang kanyang uniform na plinansya ni Lola Mary nung nakaraang gabi. Isang maliit na kahon na nasa lumang drawer ang inilabas niya. Nang buksan niya yon, ay tumambad sa kanya ang isang kwintas na gawa sa white gold. Ang pendant noon ay hugis puso. Nabubuksan ang pendant at sa loob ay merong larawan na hindi niya alam kung ano ang nasa larawan dahil kupas na yon. Para kay Maricel ay lucky charm niya ang kwintas, kaya kahit alam niya na malaki ang perang makukuha niya kapag ibinenta niya yon, ay hindi niya yon pinagtangkaang ipagbili. Nang isuot ni Maricel ang kwintas, ay bumalik sa kanyang alaala ang araw na nagtagpo ang landas nila ni Lola Mary. Sa pagkakatanda niya, ay hindi niya alam kung bakit siya nagpapalaboy-laboy noon sa kalsada. Wala rin siyang maalala kung ano ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. 7 years old pa lamang noon si Maricel, hanggang sa nakita siya ni Lola Mary. Nagtutulak ito ng kariton na puno ng kalakal. Hindi nagdalawang isip si Lola Mary na lapitan at tanungin si Maricel kung saan ito nakatira. Pero dahil walang maalala at hindi alam ng matanda kung saan lalapit, ay nagdesisyon itong ampunin si Maricel. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pangalan para kahit papaano ay meron siyang pagkakakilanlan. Hanggang sa nagdalaga na si Maricel, ay wala pa rin siyang alam kung sino nga ba talaga siya o kung nasaan ang totoo niyang pamilya. Ganun pa man, masaya siya na napunta siya kay Lola Mary dahil kahit hindi niya ito kadugo, ay hindi siya nito itinuring na iba. Matapos makapag-ayos ay nagpaalam na si Maricel kay Lola Mary. Sumakay siya sa isang jeep na siyang maghahatid sa kanya sa trabaho. Habang nasa jeep ay pinagmamasdan ni Maricel ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Taimtim siyang nagdasal na sana ay walang maging problema o aberya sa unang araw niya sa trabaho. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, ay bumaba na si Maricel ng jeep. Naglakad siya ng 10 minuto at narating niya na ang harapan ng napakataas at malaking building ng Chua Cargo Airlines. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Ipinakita niya ang company ID niya sa guard at pinapasok na siya nito. Dumiretso si Maricel sa locker room ng mga empleyado na kagaya niya. Naroon na rin ang iba niyang kasamahan na karamihan ay mga bagong hired tulad niya. Kumabog ang dibdib niya sa kaba at excitement. Nakita agad ni Maricel ang kanyang locker na nasa pinakadulo. Gamit ang kanyang company ID, ay binuksan niya yon at nilagay sa loob nun ang kanyang bag. Hinubad niya ang suot na kwintas at isinama niya yon sa gamit niya sa kanyang locker. Maya-maya ay pumasok sa locker room ang lalaking head ng maintenance. Nagbigay ito ng mabilis na instruction sa mga dapat at hindi dapat nilang gawin. Matamang nakinig si Maricel upang wala siyang makalimutan. Maricel, ikaw sa 10th floor ha? Unahin mo paglilinis sa office ni Sir Alvin. Yan ang una mong gagawin palagi tuwing umaga. Dapat bago dumating si Sir Alvin malinis at maayos na ang office niya, maliwanag? Tura ng head ng maintenance. Maliwanag po, sir. Magalang na tugon ni Maricel. Matapos yun ay kinuha na ni Maricel ang mga gamit sa paglilinis. Nakalagay yon sa isang trolley na itinulak niya hanggang sa elevator. Nang pindutin niya ang number 10, ay bigla siyang kinabahan. Alam niya na ang tinukoy na Sir Alvin ng kanilang head
ay ang CEO ng Chua Cargo Airlines. Hindi pa niya yun nakikita kaya may kaba siyang nararamdaman. Wala siyang ideya kung mabait ba ito o hindi. Tumunog na ang elevator at bumukas ang pinto. Huminga ng malalim si Maricel bago lumabas. Pagkarating ni Maricel sa ika-10 palapag, ay naglakad siya sa makintab na marmol na sahig patungo sa opisina ng CEO. Maluwag ang hallway, tahimik at ang mahinang ugong ng aircon lamang ang kanyang naririnig. Huminto siya sa tapat ng pinto na may nakalagay na CEO's Office. Kumatok siya ng marahan bago binuksan ang pinto. Sa loob, sinalubong siya ng moderno at eleganteng disenyo ng opisina. Ang mga dingding ay puti at sa isang sulok ay naroon ang desk ng secretary na mukhang abala sa pag-aayos ng ilang papeles. Napatingin ito sa kanya. Good morning po, ma'am. Maglilinis po ako rito. Kinakabahang sabi ni Maricel. Ikaw yung isa sa mga bagong janitress, di ba? Sige, pumasok ka na. Alis muna ako sandali. Pero siguruhin mong tapos ka na bago dumating si Sir Alvin, ha? Tura ng sekretary. Tumango si Maricel at marahan siyang pumasok sa loob ng opisina ng CEO. Habang ang sekretary ay lumabas na ng opisina. Mas malaki at malawak yun kesa sa inasahan niya. Meron doong malaking glass window na tanawang buong lungsod. Sa gitna ng kwarto, naroon ang malaking wooden desk na napapalibutan ng maayos na mga gamit at dokumento. Napansin niya ang isang malaki at eleganteng litrato na nakasabit sa dingding. Ang litrato na yon ay isang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad na 50. Siya siguro si Sir Alvin. Bulong ni Maricel sa sarili habang pinagmamasda ng larawan. Bagamat hindi niya pa ito nakikita ng personal, may kung anong pakiramdam siya na mabuting tao ang CEO ng kumpanyang yon. Sinimulan na ni Maricel ang paglilinis. Gumamit siya ng vacuum cleaner para mas maging mabilis ang kanyang gagawin. Pinunasan niya mga ibabaw ng mesa, ang mga estante at inayos ang ilang nakakalat na magasin sa isang maliit na mesa malapit sa sofa. Nang matapos siya sa pagpunas, ay kinuha niya ang garbage bag sa trash bin. Habang inaalis ni Maricel ang garbage bag sa basurahan, ay biglang bumukas ang pinto. Agad siyang napalingon. Pumasok ang isang lalaki na nasa edad 50. Matangkad at magandang manamit. Diretso itong naglakad patungo sa mesa at umupo sa malaking office chair. Nakilala niya agad ang lalaki dahil yon ang nasa malaking larawan, kaya sigurado siyang yun na si Sir Alvin Chua. Naramdaman ni Maricel ang otoridad sa presensya ng lalaki. Hindi na siya nag-isip pa at agad na bumati. Magandang umaga po, Sir Alvin. Naihiyang wika ni Maricel. Hindi tumugon si Alvin Chua. Inilapag lamang nito ang dalang leather briefcase at binuksan ito at inilabas ang kanyang laptop. Pakitimpla mo nga ako ng kape. Utos ni Alvin. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Hindi yun saklaw ng kanyang trabaho bilang janitress. At lalong hindi siya sanay magtimpla ng kape. Hindi niya alam kung anong itutugon niya kay Alvin. Tumingin si Alvin kay Maricel. Nasa pantry ang mga kailangan mo. Itinuro nito sa kanya kung nasaan ang pantry. Wala nang nagawa si Maricel kundi ang sumunod. Mabilis siyang tumungo. Bagamat hindi pa rin siya sigurado kung anong klaseng kape ang gusto ni Alvin. Pagpasok ni Maricel sa pantry ay pinagmamasdan niya ang linya ng mga garapon sa estante. May nakalagay na iba't ibang brand ng instant coffee, creamer at asukal. Nagkaroon siya ng kaunting kaba. Hindi siya sanay magtimpla ng kape para sa iba, lalo na't CEO ang iinom. Kumuha siya ng isang tasa. Matapos yon ay kinuha niya ang isang garapon ng instant coffee. Binuksan niya yon at naglagay siya sa tasa. Sunod niyang kinuha ang creamer at asukal. Naglagay din siya ng mga yun sa tasa at saka niya binuhusan ng mainit na tubig. Gamit ang kutsara ay hinalo niya yon at ipinatong sa platito. Napailing siya ng kaunti habang iniisip kung tama ba ang ginawa niya. Sana magustuhan niya ito. Usal ni Maricel. Bago lumabas ng pantry ay huminga muna ng malalim si Maricel. Paglabas niya roon ay nakatutok pa rin sa laptop si Alvin.
Lumapit siya roon at maingat na inilapag ang kape sa mesa nito. Sir, eto na po ang kape nyo. Kinakabahang wika ni Maricel. Agad na kinuha ni Alvin ang tasa at humigop. Mas lalong kinabahan si Maricel na nag-angat ng tingin si Alvin at seryosong tumingin sa kanya. Bakit po, sir? Hindi po ba masarap? Masyado po bang matamis? Gagawa na lang po ako ng bago. Sorry po, hindi ko po kasi alam kung anong klaseng timpla ng kape ang gusto nyo. Parang awa nyo na po, huwag nyo po akong sisantihin. Mabilis at tarantang wika ni Maricel. Calm down. Itong timpla mo ng kape. Ganito ka ba talaga magtimpla? Tanong ni Alvin. Opo sir, ganyang timpla po kasi ang gusto ng lola ko. Tugon ni Maricel. Itong lasa ng kape mo, pamilyar to sa akin eh. Sambit ni Alvin habang tila nag-iisip. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Nagtatakang tanong ni Maricel. Kalasa nito ang kape na tinitimpla ng dati kong asawa. Masarap siya, to be honest. Simple lang pero may timpla na eksaktong gusto ko. Parang ang tagal ko nang hindi natitikman ng ganitong klaseng kape. Kahit ang sekretary ko hindi makuhang ganitong timpla. Napansin ni Maricel ang bahagyang pagkabasag ng boses ni Alvin. Talaga po, sir? Salamat po. Sagot ni Maricel na halos hindi maitago ang saya sa tinig. Bago ka lang dito, di ba? Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Alvin. Maricel po, sir. Sir, babalik na po ako sa ginagawa ko. Salamat po ulit. Enjoy na lang po sa kape nyo. Nakangiting tura ni Maricel. Matapos yon ay bumalik na si Maricel sa kanyang ginagawa. Maingat niyang inilabas ang garbage bag mula sa trash bin at siniguro niyang hindi matatapon ang laman nun. Pagkatapos ay nilagyan niya ng bagong garbage bag ang basurahan. Nagpaalam na si Maricel kay Alvin at habang naglalakad siya papunta sa disposal area ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Hindi pa rin kasi siya makapaniwalang nagustuhan ng kanilang CEO ang tinimpla niyang kape para rito. Makalipas ang ilang linggo sa trabaho, unti-unting naging pamilyar si Maricel sa mga gawain niya bilang janitress. Napansin niyang mababait ang kanyang mga katrabaho na madalas siyang tulungan at bigyan ng mga tip para mapadali ang kanyang trabaho. Si Alvin naman, kahit bihira niyang makaharap, ay hindi siya nakaranas ng pagsigaw kahit may mga pagkakataong pumapalpak siya sa kanyang trabaho. Sa isang gabing pag-uwi ni Maricel, ay naabutan niyang nakahain ng pagkain para sa kanilang hapunan. Hindi na muna siya nagpalit ng damit at nagsalo na sila ng kanyang lola sa pagkain na naroon. Kumusta ka pala sa trabaho mo, Maricel? Baka may nangaaway sa'yo roon, ha? Tanong ni Lola Mary. Wala po. Lahat po ng katrabaho ko mababait po sa akin. Kahit nga po yung may-ari na si Sir Alvin, sobrang bait din po. Kahit janitress po ako, hindi po ako nakaramdam na mababa ang tingin niya sa akin. Saka alam niyo po ba, nagustuhan ni Sir Alvin ang timpla ko ng kape. Masayang tugon ni Maricel. Mabuti naman kung ganon. Hindi naman kasi lahat ng mayaman ay masama ang ugali. Napagkakamalan lang silang mata pobre dahil sa mga palabas sa telebisyon. Kaya pagbutihin mo palagi ha. Maswerte ka na meron kang amo at mga katrabaho na mababait. Sambit ni Lola Mary. Kaya nga po Lola, pero ibang level po talaga ang kabaitan ni Sir Alvin. Siguro ang swerte po ng mga anak niya. Wika ni Maricel. Ay nako, mamaya na nga ang kwentuhan. Kumain na tayo at lumaalamig na ang pagkain. Tura ni Lola Mary. Isang umaga, gaya ng nakasanayan ay maagang pumasok si Maricel sa trabaho. Pagdating niya sa locker room, ay inilagay niya na ang kanyang bag sa locker. Humarap siya sa salamin at chinek kung maayos ang kanyang itsura. Biglang pumasok doon ang head ng maintenance. Maricel! Tawag nito habang papalapit sa kanya. Nakapaglinis ka na ba ng opisina ni Sir Alvin? Hindi pa po sir, maglilinis pa lang po ako. Tugon ni Maricel. Nako, maagang papasok kay si Sir Alvin. On the way na siya. Kailangan mo na maglinis doon ngayon. Bilisan mo. Medyo natatarantang wika ng head ng maintenance.
Sige po, pupunta na po ako ron. Sagot ni Maricel at nagmamadali niyang isinara ang kanyang locker. Sa pagmamadali, nakalimutan niya ng hubarin ang kanyang kwintas na karaniwan niyang hinuhubad bago magsimula sa trabaho. Kinuha niya ang mga panlinis at agad na tumakbo papunta sa elevator. Pagbukas ng elevator, mabilis na lumabas si Maricel at nagtungo sa opisina ni Alvin. Nagmamadali siyang naglakad dahil kailangan niyang bilisan upang siguruhing malinis at maayos ang opisina ng kanilang CEO bago pa ito dumating. Pagdating ni Maricel sa opisina ni Alvin sa 10th floor, ay mabilis niyang sinimula ng paglilinis. Binuksan niya ang vacuum at sinuyod ang sahig. Inuna niya ang mga sulok kung saan madalas may alikabok. Inayos din niya ang mga gamit sa mesa at pinunasan ang mga dapat niyang punasan. Dapat matapos agad ako rito bago dumating si Sir Alvin. Bulong ni Maricel sa sarili habang nagmamadali. Ngunit hindi pa siya natatapos nang bumukas ang pinto at pumasok na nga si Sir Alvin. Natigilan si Maricel. Humarap siya kay Alvin at bahagyang yumuko. Pasensya na po, Sir Alvin. Hindi pa po ako tapos maglinis dito sa opisina niyo. May kabang sabi ni Maricel. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, Maricel. Naiintindihan ko. Masyado lang ako maaga ngayon dahil may maaga akong meeting. Nakangiting tura ni Alvin. Napansin ni Maricel na unti-unting nawala ang ngiti ni Alvin at naging matiim ang tingin nito sa kanya. Hanggang sa napansin niya na sa kwintas niya ito nakatingin. Napahawak tuloy siya sa pendant nun. Sir, bakit po? May problema po ba? Tanong ni Maricel nang may halong kaba at pag-aalangan. Lumapit si Alvin sa kanya. Nakatulala ito at hindi inaalis ang tingin sa suot na kwintas ni Maricel. Ang kwintas na suot mo? Saan mo nakuha yan? Nanginginig ang boses na tanong nito. Sa totoo lang po, hindi ko po alam, sir. Suot ko na po ito simula pa nung bata ako. Wala po akong maalala kung paano ko ito nakuha. Nakita lang po kasi ako ng Lola Mary ko sa kalsada noon na palaboy-laboy. Siya na po nag-alaga sa akin mula noon. Naku, pasensya na po. Napasobra na po ang kwento ko sa buhay ko. Ganito po kasi talaga ako kapag pakiramdam ko. Komportable na ako sa isang tao eh. Bahagyang natawa si Maricel. Maricel, may itatanong ako sa iyo. Pwede ko bang malaman kung sino ang mga magulang mo? Diretsyong tanong ni Alvin ngunit baka sa mukha nito ang kaba. Nabigla si Maricel sa tanong na yon. Napatingin siya sa sahig. Hindi niya kasi alam kung paano sasagutin ang isang bagay na siya mismo ay walang alam. Sir, hindi ko po alam. Wala po akong naaalala kung sino ang nanay at tatay ko. Simula kasi nung 7 taong gulang po ako, parang blanko na ang alaala ko. Basta po ang natatandaan ko, naglalakad ako sa kalye, gutom at suot ko na po ang kwintas na ito. Tugon ni Maricel. Naging tahimik ang kwarto matapos ang kanyang sagot. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Alvin na lumuluha. Sir, okay lang po ba kayo? Naguguluhang tanong ni Maricel. Marahang lumapit si Alvin kay Maricel habang walang tigil ang pagpatak ng luha nito. Bago pa siya makapagsalita muli ay bigla siyang niyakap ni Alvin. Marie Chris, anak. Mahinang bulong ni Alvin na sinundan nito ng paghikbi. Natigilan si Maricel. Hindi niya alam kung bakit habang yakap siya ni Alvin ay naramdaman niyang yakap siya ng kanyang ama. At hindi niya rin alam kung bakit pumatak ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Nang bahagyang humupa ang emosyon ni Maricel at Alvin, ay naupo sila sa sofa. Tahimik silang dalawa habang ang mga mata ni Alvin ay nakatuon kay Maricel. Si Maricel naman ay nakayuko at pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Sa mga sandaling yon ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary ni Alvin. Sir Alvin, nasa meeting room na po ang lahat. Hinihintay na po nila kayo. Tura ng sekretary. I-move mo ang meeting mamayang after lunch. Malamig na tugon ni Alvin. Pero sir, malalaking tao po ang naroon. Baka magalit po sila kung i-move natin ang meeting.
Paalala ng sekretary. Wala akong pakialam. Sabihin mo na lang kung ano ang sinabi ko sa'yo. Madiing sagot ni Alvin na may halong otoridad. Sige po, sir. Ako na pong bahala. Walang nagawa ang sekretary kundi ang sumunod. Tahimik itong lumabas at isinara ang pinto. Pagkalabas ng sekretary ay bumuntong hininga si Alvin at inilabas ang wallet nito. Kinuha nito mula roon ng isang maliit na larawan na iniabot kay Maricel. Tignan mo ito. Ani Alvin na may bahagyang panginginig sa boses. Kinuha ni Maricel ang larawan at tinignan yon. Isang batang babae ang naroon. Nakangiti yun habang hawak ang isang manika. Sino po ito? Tanong ni Maricel na may pagtataka. Siya si Marie Chris, ang panganay kong anak. Nakidnap siya noong 7 taong gulang pa lamang siya. Malungkot na sagot ni Alvin. Nagbayad ako ng ransom. Lahat ng hiling ng mga kidnapper ay sinunod ko. Pero pagkatapos ng lahat, hindi nila binalik ang anak ko. Sinabi ng mga kidnapper na pinatay nila si Marie Chris. Pagpapatuloy ni Alvin habang pinipigilan ng pagluha. Tumigil sandali si Alvin. Tila humuhugot pa ito ng lakas upang ituloy ang pagkukwento. Ang kwintas na suot mo. Ako ang nagbigay niya noon kay Marie Chris. Regalo ko yon sa kanyang ika-7 kaarawan. Kaya nagtataka ako kung bakit nasa iyo yan ngayon. May mga nakaukit sa pendant niya na wala ang ibang kwintas kaya nag-iisa lang yan. At hindi pwedeng magkaroon ng katulad. Sambit ni Alvin. Napatingin si Maricel sa kwintas na nasa kanyang leeg at hinawakan niya yun. Muli siyang tumingin kay Alvin. Ibig niyo pong sabihin, ako si Marie Chris? Hindi makapaniwalang tanong ni Maricel. Malaki ang posibilidad, Maricel. Wala ka ba talagang naaalala kung paano ka napunta sa lansangan noon? Tanong ni Alvin. Umiling si Maricel. Wala po talaga. Blanko pong lahat ng alaala ko nung 7 taong gulang ako pababa. Matapat niyang sagot. Papayag ka bang magpa-DNA test? Tanong ni Alvin. DNA test? Nakakunot ang noon na tanong ni Maricel. Iyon ang paraan para malaman natin kung magkadugo tayo. Kukunin nila ang sample ng dugo mo at dugo ko at aalamin kung match tayo. Kung ayaw mo ng dugo, pwedeng laway o kaya kuko. Kahit tibla ng buhok ay pwede. Paliwanag ni Alvin. Napaisip si Maricel, ngunit sa huli ay tumango. Sige po, kung makakatulong ito para malaman natin ang totoo, pumapayag po ako. Walang pag-aalinlangan na tura ni Maricel. Hindi na napigilan ni Alvin ang sarili at muli niyang niyakap si Maricel ng mahigpit. Sana nga ay ikaw si Marie Chris. Bulong nito. Tahimik namang napaluha si Maricel habang pilit na iniintindi ang bigat ng sitwasyon at ang posibilidad na natagpuan na niya ang nawawala niyang pamilya. Hindi muna sinabi ni Maricel kay Lola Mary ang lahat ng nalaman niya mula kay Alvin. Hindi pa siya handang sabihin yun sa lola niya, lalo't hindi pa sigurado kung ano ang katotohanan. Sa halip, nanatili siyang tahimik sa mga sumunod na araw at pinilit niyang maging normal sa harap ng kanyang Lola Mary habang nilalabanan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng pagkuha ng sample para sa DNA test. Sa isang klinika, magkatabi sina Alvin at Maricel habang ine-explain ng doktor ang proseso. Tahimik lamang si Maricel habang tinititigan ang karayom na gagamitin para kunin ang sample ng dugo mula sa kanyang braso. Matapos ang procedure, sinabi ng doktor na maaaring umabot ng ilang araw bago makuha ang resulta. Nagpasalamat si Alvin at umalis na sila roon ni Maricel. Sa mga araw ng paghihintay, hindi mapakali si Maricel. Kahit nasa trabaho siya, madalas siyang nawawala sa sarili at iniisip ang maaaring maging resulta ng DNA test. Sa gabi, mahimbing nang natutulog si Lola Mary, pero si Maricel ay gising pa rin. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang kwintas na may malaki palang ginagampanan sa kanyang buhay. Habang patuloy ang paghihintay, lalo pang tumindi ang kaba sa dibdib ni Maricel.
Ngunit sa kabila ng lahat, nandoon din ang maliit na tinig ng pag-asa. Pag-asa na sa wakas ay malalaman niya na ang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niya nang hinahanap. Nagpatuloy pa rin si Maricel sa kanyang trabaho bilang janitress. Bagamat may bumabagabag sa kanyang isipan, hindi niya hinayaan na makaapekto yon sa kanyang mga gawain. Isang umaga, habang naglilinis siya sa ika-10 palapag, ay lumapit sa kanya ang sekretary ni Alvin at sinabi sa kanya na pinapatawag siya ni Alvin sa opisina nito. Agad na inayos ni Maricel ang sarili. Tinanggal niya ang guwantes at inayos ang buhok bago tumungo sa opisina ni Alvin. Kumatok muna siya bago niya binuksan ang pinto. Nakita niya na naroon si Alvin at ang doktor na nagsagawa ng kanilang DNA test. "Halika Maricel, maupo ka," sabi ni Alvin. Itinuro nito ang upuang nasa tapat nito. Tahimik na umupo si Maricel. Ramdam niya ang lamig ng aircon na mas lalong nagpapatindi ng kanyang kaba. Alam niya na kaya naroon ang doktor ay dahil meron ng resulta ang DNA test. "Lumabas na ang resulta ng DNA test. Pero hindi ko pa rin alam. Gusto ko na sabay nating malaman ang sagot." Simula ni Alvin. Tumango ng bahagya si Maricel bilang tugon. Huminga ng malalim si Alvin bago tumingin sa doktor. "Dok, pwede niyo na pong sabihin sa amin ang resulta." Tura ni Alvin. Binuksan ng doktor ang envelope na hawak nito at inilabas ang dokumento. Pinagmasdan muna nito ang mga nakasulat bago nagsalita. "Ayon sa resulta ng DNA test, ang possibility na mag-ama kayo ay 99.9%. Sabi ng doktor. Natigilan si Maricel. Hindi niya agad naunawaan ang sinabi ng doktor. Pero nang magsimulang tumulo ang luha ni Alvin, ay doon na niya lubos na naintindihan ang lahat. "Anak ko, ikaw ang anak ko, Maricel. Ikaw si Marie Chris." Bulong ni Alvin habang walang patid ang pag-agos ng luha nito. Nagsimulang dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Maricel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya ng sandaling yon, pero alam niyang napakasaya niya dahil sa wakas ay nalaman na nila ang katotohanan. Tumayo si Alvin at lumapit kay Maricel. Buong higpit siya nitong niyakap. Hindi na napigilan ni Maricel ang sarili. Gumanti siya ng yakap kay Alvin at humagulgol sa balikat ng kanyang ama. Napagtanto niya na totoo ang palagi niyang sinasabi kay Lola Mary, na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan. At kaya siya napunta sa Chua Cargo Airline ay dahil nandoon ang kanyang ama. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Maricel ang init ng pagmamahal ng isang tunay na magulang. Pakiramdam niya, siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo ng sandaling yon. Matapos sumupa ang emosyon ni Maricel at Alvin, ay nagpaalam na ang doktor upang bigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap. Matapos nilang magpasalamat sa doktor, ay lumabas na ito ng opisinang yon. Nang silang dalawa na lang ang natira sa opisina, tahimik muna silang nagkatitigan. Sa wakas, binasag ni Alvin ang katahimikan. "Hindi ako makapaniwala na buhay ka, Marie Chris. Ang akala ko talaga'y pinatay ka ng mga kumidnap sa'yo." Masayang wika ni Alvin. Tatay, pwede po bang Maricel na lang ang itawag niyo sa akin? Doon po kasi ako sanay. Nahihiyang request ni Maricel. "Oo naman, kung sa pangalan na yan ka komportable. Isa pa, kahit ano naman ang pangalan mo ay hindi nun mababago ang katotohanang ikaw ang anak ko." Wika ni Alvin sabay ngiti. Salamat po, tatay. Sagot ni Maricel. Nahihiya siyang umiti dahil hindi pa siya sanay na tawagin na tatay si Alvin, lalo na't nasanay siya na Sir Alvin ang tawag niya rito. "Ang sarap sa pakiramdam kapag tinatawag mo kong tatay, Maricel. Hindi ko rin inakala na darating pa ang panahon na ito na magkakasama tayong muli, anak. Patawarin mo ko. Hindi kita naipagtanggol noon. Hindi kita nailigtas." Naluluhang sambit ni Alvin. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Wala naman po kayong kasalanan sa nangyari sa akin. At kahit wala po akong maalala,
Alam ko po na ginawa niyong lahat para iligtas ako. Kaya lang, nakatakda talaga na mawala ako sa inyo ng maraming taon. Tura naman ni Maricel. Basta simula ngayon, babawi ako sa iyo sa lahat ng panahong wala ako sa tabi mo. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang dinanas mo sa mga taon na hindi kita kasama. Malungkot na wika ni Alvin. Wala po kayong dapat ipag-alala, tatay. Inalagaan po ko ng kumupkop sa akin, si Lola Mary. Siya po ang tumayo bilang nanay at tatay ko. Ngiti ni Maricel. Gusto kong makilala si Lola Mary. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na nangyari sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sabi ni Alvin at hinawakan nito ang isang kamay ni Maricel. Sigurado po ako na matutuwa si Lola na makilala ka, tay. Pero, nasaan po palang nanay ko? Nasa bahay niyo po ba siya? Pwede po bang makilala ko na rin siya? Excited na tanong ni Maricel. Biglang tumahimik si Alvin. Matagal bago ito muling nakapagsalita. Maricel, matagal nang wala ang nanay mo. Nang malaman niyang pinatay ka raw ng mga kidnapper, hindi niya kinaya ang sakit. Bumalik ang breast cancer niya. Mabilis na lumala hanggang sa nawala na rin siya. May lungkot na sambit ni Alvin. Nanlumo si Maricel sa narinig. Tumulo ang kanyang luha, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ang tagal kong inasam na makita siya, pero wala na po pala siya. Mahina niyang turan. Hinawakan ni Alvin ang kanyang kamay. Pero hindi ka na mag-iisa, Maricel. Magkakasama na tayo. At sigurado kong matutuwa ang asawa ko na si Glenda at ang anak naming si Maureen kapag nalaman nila na buhay ka pa. Wika ni Alvin sabay ngiti. Nagpahid ng luha si Maricel at tumango. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Nangangako ako na hindi ka na makakaranas ng kahit anong hirap, anak. Pangako pa ni Alvin kay Maricel. Hindi na nagsayang ng oras sina Maricel at Alvin. Mula sa opisina ni Alvin ay bumiyahe na sila papunta sa bahay ni Maricel upang makilala ni Alvin si Lola Mary at masabi na rin ni Maricel sa lola niya ang lahat. Walang kaarte-arte si Alvin sa paglalakad sa marumi at maputik na daan papunta sa bahay ni Maricel. Sa wakas, nakarating na sila sa bahay ni Lola Mary. Maingat na binuksan ni Maricel ang pinto. Nakita nila si Lola Mary na abala sa pagtatahi ng panty nito na agad nitong itinago nang makitang may kasama si Maricel. Apo, nakakagulat ka naman. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Saka sino yung kasama mo? Tura ni Lola Mary. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Maricel at nilapitan niya ang kanyang lola. Hinawakan niya mga kamay nito at diretso itong tiningnan sa mga mata. Lola, may gusto po akong sabihin sa inyo. Panimula ni Maricel. Ano ba yon, Maricel? Kinakabahan naman ako sa iyo, apo. Sambit ni Lola Mary. Doon na ipinakilala ni Maricel si Alvin sa Lola Mary niya. Ikinwento niya ang lahat-lahat dito. Mula sa pagkakakita ni Alvin sa kwintas, ang DNA test at ang natuklasang katotohanan na ang CEO ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang janitress ay ang kanyang ama. Habang nagsasalaysay, bumuhos ang luha ni Lola Mary. Alam ni Maricel na hindi yun luha ng lungkot, kundi luha ng kasiyahan. Sa wakas, Maricel, natagpuan mo na ang pamilya mo. Sambit ni Lola Mary habang pinupunasan ang luha gamit ang palad. Lumapit si Alvin kay Lola Mary at marahang yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Salamat po, Lola Mary. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapasasalamatan sa pagkupkup nyo sa aking anak. Tura nito. Ginawa ko lang kung ano ang tama, Sir Alvin. Nung nakita ko si Maricel at nalaman ko na wala na siyang mauuwian, ay hindi ako nagdalawang isip na kupkupin siya. Nakangiting wika ni Lola Mary. Muling humarap si Lola Mary kay Maricel. Kung ganon, apo, sasama ka na ba sa tatay mo? Tanong nito habang nanginginig ang boses. Tumango si Maricel.
Ngunit bago pa man magpatuloy si Lola Mary sa pagsasalita, ay inunahan niya na ito. Pero syempre kasama ko kayo. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Sinabi ko na po yun kay tatay at pumayag siya. Masayang wika ni Maricel. Tama po si Maricel, Lola Mary. Kayo ang naging pamilya ni Maricel sa matagal na panahon kaya alam ko na hindi niya kayang malayo sa inyo. Kaya sasama po kayo sa kanya na tumira sa bahay namin. Ani Alvin sabay ngiti. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Maricel habang tinitingnan ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sa wakas, magkakasama na sila. Mula sa tahimik na bahay na yon hanggang sa bagong simula sa piling ng tunay niyang pamilya. Sa kabila ng mga lungkot at hirap na pinagdaanan niya, ang lahat pala talaga ng yon ay merong dahilan. At yon ang nagdala sa kanya upang muli niyang makapiling ang ama na matagal nang nawalay sa kanya. Pagsapit ng tanghali, ay agad na nag-impake na sina Maricel at Lola Mary ng kanilang mga damit. Sa araw din na yon ay napagkasunduan nila na lumipat na silang maglola sa bahay ni Alvin. Habang abala sa pag-iempake, narinig ni Maricel na may kausap sa cellphone ng tatay niya at anito ay maghanda ng espesyal na hapunan dahil meron itong espesyal na tao na dadalhin sa bahay nito. Bandang hapon ay bumabiyahe na sina Maricel papunta sa bago niyang tahanan. Habang nagmamaneho si Alvin ay tahimik lang sila ni Lola Mary na nakaupo sa likuran. Malungkot man na iiwan na nila ang lugar kung saan magkasama silang bumuo ng masasaya at malulungkot na alaala, ay mas lamang pa rin ang kasiyahan ni Maricel sa bagong buhay na naghihintay sa kanila. Madilim na nang makarating sila sa bahay ni Alvin. Nang bumaba sila, bumungad sa kanila ang isang malamansyon na tahanan na napapalibutan ng mataas na pader. May malawak na driveway na gawa sa cobblestone at ang bahay mismo ay mala-Mediterranean ang arkitektura. Halos hindi makapaniwala si Maricel sa kanyang mga nakita. Ang laki pala at ang ganda ng bahay mo, tatay. Aniya habang nakatitig sa malaking bahay sa kanilang harapan. Hindi lang ito bahay ko, anak. Bahay mo rin ito. Pagtatama ni Alvin. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong sa kanila ang malamig na temperatura dahil naka-centralized ang aircon sa bahay. Agad nilang nakita sa sala ang isang babae na nasa 40s. Abala yun sa pag-aayos ng sariwang bulaklak sa isang eleganteng vase na yari sa kristal. Maganda ang babae. May maayos na kulot na buhok na abot sa balikat. At elegante ang suot nitong bestidang puti na may manipis na sinturon sa baywang. Glenda, tawag ni Alvin. Lumapit ang babae at ngumiti kay Alvin. Ngunit halata ang pagtataka nito nang makita sina Maricel at Lola Mary. Maricel, Lola Mary, ito si Glenda, ang asawa ko. Pagpapakilala ni Alvin sa kanila. Ngumiti si Glenda sa kanila. Ngunit hindi pa sinabi ni Alvin kung sino si Maricel. Glenda, handa na ba ang dinner? Tanong ni Alvin. Oo, handa na. Pinaghanda ko na kanina si Manang. Sagot ni Glenda sa malamyos na boses. Kung ganon, kumain na tayo. Yaya ni Alvin kina Maricel at Lola Mary. Habang naglalakad patungo sa dining area, ramdam ni Maricel ang pagkailang. Simpleng blouse at pantalon lamang ang suot niya habang si Lola Mary ay isang lumang bestida. Ramdam niya na hindi bagay sa marangyang bahay na yon ang kanilang bihis. Sa dining area, bumungad sa kanila ang mahabang dining table na gawa sa makintab na kahoy. Napapalibutan nyo ng cushion chairs. Sa gitna ng mesa ay naroon ang iba't ibang masasarap na pagkain. Steak na may red wine sauce, salmon na may lemon butter glaze, roasted lamb chops, assorted cheese and crackers, Caesar salad, truffle pasta at isang chocolate mousse bilang dessert. Ang daming pagkain. Mahinang sabi ni Maricel matapos umupo sa tabi ni Lola Mary. Ano bang okasyon at sino ang mga kasama mo, Alvin, para magpahanda ka ng special dinner? Tanong ni Glenda. Mamaya ko na sasabihin habang kumakain tayo. Sandali, nasan si Maureen? Tanong ni Alvin sabay linga. Pinatawag ko na siya kay Manang Celia, bababa na rin yon. Tugon ni Glenda.
Tahimik lamang si Maricel habang nakamasid sa nakakatakam na mga pagkain sa kanilang harapan. Hindi nagtagal ay isang babae ang dumating sa dining area. Sopistikada ang dating nito na parang modelo sa suot nitong eleganting itim na dress. Bumagay yun sa taas nito at makinis na balat. Ang buhok ng babae ay tuwid at makintab. Umupo ito sa kaliwa ni Alvin kung saan katapat ito ni Maricel. Alam agad ni Maricel na yun ang kapatid niya sa ama na si Maureen. Daddy, kailangan pa ba sumabay ang mga katulong na kumain sa atin? Mataray na tanong ni Maureen. Nagpalitan ng tingin sina Maricel at Lola Mary. Hindi sila naging komportable sa sinabing yun ni Maureen. Maureen, hindi sila katulong. Sila sina Maricel at Lola Mary. Simula sa gabing ito, ay dito na sila titira sa bahay. Mahinahong wika ni Alvin. Alvin, sino ba talaga sila? Kamag-anak mo ba sila o ano? Ang nagtatakang tanong ni Glenda. Si Maricel. Siya ang anak ko na si Marie Chris na inakala kong patay na. Siya naman si Lola Mary, ang nag-alaga at nagpalaki kay Maricel. Paliwanag ni Alvin. Paano mo naman nasiguro na anak mo siya? Are you absolutely sure about this? Tanong ni Glenda. Ipinaliwanag ni Alvin ang lahat. Mula sa pagkakakita niya sa kwintas ni Maricel hanggang sa resulta ng DNA test na nagkumpirma na si Maricel ay si Marie Chris. I don't care if she's your daughter, Daddy. Hindi okay sa akin na tumira sila dito sa house. Hindi sila bagay dito. Tingnan mo nga ang itsura nila. Mas mukha pang disente ang mga katulong natin kesa sa kanila. Madiin at may halong galit na wika ni Maureen. That's enough, Maureen. Anak ko si Maricel at kapatid mo siya. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kanya at sa lola niya. You have to learn to accept this whether you like it or not. Puno ng otoridad na sambit ni Alvin. Nagpupuyo sa galit na tumayo si Maureen. Fine, do whatever you want, Daddy. Pero wag mong asahan na matatanggap ko ang chip na yan bilang kapatid ko. Tuluyan na itong nag-walk out sa dining area. Maureen, bumalik ka rito! Wala kang respeto! Sigaw ni Alvin. Alvin, ako na muna ang kakausap sa kanya. Excuse me. Tumayo na rin si Glenda at agad na sinundan si Maureen. Pagkaalis ng dalawa ay doon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Maricel para magsalita. Tatay, mukhang hindi magandang ideya na dito kami tumira ni Lola Mary. Nakakahiya po kay Maureen at sa asawa ninyo. Tura ni Maricel. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Maricel at tumingin ng seryoso sa kanya. Maricel, bahay mo rin ito. Nabigla lang si Maureen. Bigyan natin siya ng panahon para iproseso ang lahat. Tugon ito sa kanya. Ngunit hindi mapigilan ni Maricel ang kaba. Ramdam na niya agad ang bigat ng magiging buhay nila sa bahay na yon. Lalo na't halatang hindi sila tanggap ni Maureen. Nagsimula na silang kumain. Pero kahit anong sarap ng mga kinakain nila, hindi maalis sa isip ni Maricel ang posibilidad na hindi magiging madali ang pananatili nila roon ng kanyang lola. Nang sumunod na araw ay nagtungo sina Alvin at Maricel sa klinik ng isang kilala at mahusay na psychiatrist. Tahimik si Maricel habang naglalakad sila ng kanyang ama papasok. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng psychiatrist na si Dr. Aurora. Isang babaeng nasa late 40s na may mahinahong boses at mapagkakatiwalaang aura. Good afternoon, Mr. Chua and Maricel. Bati sa kanila ni Dr. Aurora. Tatay, parang kinakabahan ako. Ani Maricel. Huwag kang mag-alala, Maricel. Nandito ako para tulungan kang maalala mga nawala mong memory nung bata ka pa. Nakangiting sambit ni Dr. Aurora. Umupo si Maricel sa isang komportabling recliner chair, habang nanatili si Alvin sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Dr. Aurora ang proseso ng hypnotherapy. Maricel, isasailalim kita sa hypnosis. Makatutulong ito upang maalala mo ang mga nakalimutan mo. Huwag kang matakot. Ligtas ang prosesong ito. Paliwanag ng psychiatrist. Nagsimula si Dr. Aurora sa isang malumanay na tinig. Sinundan lang ni Maricel ang sinabi nito hanggang sa unti-unti na siyang napapikit. Maricel, bumalik ka sa panahon kung kailan nangyari ang pagkawala mo.
Mahinahon na utos ni Dr. Aurora. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Napangiwi si Maricel. Muli niyang naramdaman ang takot nung may mga lalaking dumukot sa kanya. May mga lalaking kumuha sa akin. Dinala nila ako sa isang madilim na lugar. Pero may isang lalaki. Isa sa kanila, tinulungan niya akong makatakas. Sabi niya, tumakbo ko at huwag nang lilingon. Napahikbi si Maricel habang isinasalaysay ang mga bagay na yon. Nang matapos ng session, ay ipinaliwanag ni Dr. Aurora ang lahat. Ang pagkawala ng alaala mo, Maricel, ay dulot ng trauma. Paraan yun ng utak mo para protektahan ang sarili mo mula sa masakit na karanasan. Tura nito. Niyakap ni Maricel si Alvin habang tumutulo ang luha. Ramdam pa rin niya ang takot na naramdaman niya nung nakidnap siya. Ganun pa man, alam ni Maricel na yun ay parte na lamang ng kanyang nakaraan. At ang importante ay magkasama na ulit sila ng kanyang ama. Pagkatapos nila kay Dr. Aurora ay agad nilang sinundo si Lola Mary sa bahay at nagtungo sila sa isang sikat na shopping mall. Para bang mga batang maglola habang naglalakad-lakad at tumitingin sa mga store. Namili sila ng bagong damit, sapatos, bag at mga personal na gamit. Ito ba, Maricel? Bagay ba ito sa akin? Tanong ni Lola Mary habang inaayos ang scarf sa leeg nito. Opo, Lola. Ang ganda niyo po riyan. Sagot ni Maricel sabay tawa. Si Alvin naman ay tahimik na nakamasid sa kanilang dalawa. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha nito. Sa huli, kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Habang kumakain, nagpasalamat si Maricel kay Alvin. Salamat po, Tay, sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin ni Lola Mary. Hindi ko alam kung paano ko kayo masusuklian. Ngumiti si Alvin at hinaplos ang buhok ni Maricel. Anak, wala kang kailangan suklian. Itong magkasama na ulit tayo ay napakalaking regalo na para sa akin. Tugon ni Alvin. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin naramdaman ni Maricel ang tunay na pagtanggap ni Maureen na magkapatid sila. Sa kabila ng maginhawang buhay, ay hindi pa rin niya magawang maging masaya dahil palaging ipinaparamdam ni Maureen sa kanya na hindi siya karapat-dapat sa bahay na yon. Simula nang tumira sila ni Lola Mary sa bahay na yon, ay nanatiling malamig ang pakikitungo ni Maureen sa kanila. Tila may isang mataas na pader na nakaharang sa pagitan nila. Kapag nakakasabay nila si Maureen sa hapagkainan, madalas na tahimik ito at matalim ang tingin sa kanya. Samantala, si Glenda ay kabaligtaran ni Maureen. Sa tuwing magkasama sila sa bahay, palaging magiliw at maasikaso ito kina Maricel at Lola Mary. Madalas nitong kinukumusta si Maricel at minsan pa'y nag-aalok na sumama sa kanila kung may plano itong lumabas. Dahil kay Glenda, kahit papaano ay nababawasan ang lungkot na nararamdaman ni Maricel. Gayunpaman, hindi nawala ang pangamba sa puso ni Maricel. Sa mga tahimik na gabi, hindi niya maiwasang mag-isip kung kailan nga ba matatanggap ni Maureen na magkapatid sila. Si Alvin naman ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal kay Maricel. Sa kabila ng pagiging abala nito sa trabaho, lagi nitong sinisiguro na meron pa rin itong oras para kay Maricel. Sa kabila ng mga alalahanin, pinilit ni Maricel na maging matatag para sa kanyang lola at tatay. Ngunit sa loob niya, hindi niya maialis ang takot na baka hindi talaga siya kailanman matatanggap ni Maureen sa bahay na yon at sa buhay nito. Isang umaga, naisipan ni Maricel na maglibang at magtampisaw sa swimming pool ng kanilang bahay. Habang naglalakad siya papunta roon, ramdam niya ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanyang mukha. Nang makarating siya sa pool area, natigilan siya nang makita si Maureen na nakikipagharutan sa isang gwapong lalaki sa pool. Nakasuot si Maureen ng two-piece swimsuit na lalong nagpalutang sa magandang hubog ng katawan nito. Aalis na sana si Maricel nang bigla siyang mapansin ni Maureen. "Hoy Maricel!" Malakas na tawag nito. Nilingon ni Maricel ang kapatid sa ama at kahit hindi niya gustong lumapit ay lumapit pa rin siya rito. Ikuha mo nga kami ng freshly squeezed orange juice. Pabalang na utos ni Maureen.
Sige, sandali lang. Mahinahong tugon ni Maricel. Agad na nagpunta si Maricel sa kusina at pagdating doon ay kumuha siya ng mga orange at sinimulan ng paggawa ng juice. Nakita siya ni Manang Celia kaya nilapitan siya nito. Ay, Maricel, ako na ang gagawa niyan. Kung may gusto kang kainin o inumin, mag-utos ka lang sa akin o sa ibang kasambahay. Sabi ni Manang Celia. Salamat po, Manang. Pero hindi po ito para sa akin. Kay Maureen po ito. Inutusan po niya ako eh. Paliwanag ni Maricel. Nako, maldita talaga yang si Maureen. Ang layo sa ugaling na Sir Alvin at Ma'am Glenda. Talagang ikaw pang inutusan sa dami ng kasambahay dito. Naiinis na wika ni Manang Celia. Ayos lang po, Manang. Wala rin naman po akong ginagawa. Wika ni Maricel sabay ngiti. Pagkatapos gawin ni Maricel ang 2 baso ng orange juice ay bumalik siya sa pool area. Paglapit niya, nakita niya si Maureen at ang lalaki na nakaupo na sa gilid ng pool. Tahimik niyang inilapag ang tray ng juice sa mesang nasa gilid ng pool. Ang ganda naman ng bago niyong katulong. Biro ng lalaki kay Maureen, sabay kindat kay Maricel. Hindi siya katulong. Siya ang anak ng daddy ko sa una niyang asawa. Sagot ni Maureen na may bahid ng inis. Nakangiti pa rin ang lalaki at tumango. Kaya pala maganda rin siya eh. Di na ako magtataka. Pareho kayong maganda. Anito sabay tawa. Ew, napakalayo ng ganda ko sa ganda ng Maricel na yan, no? Kadiri ka talaga. Mataray pa siyang tinignan ni Maureen. Bago umalis si Maricel ay napansin niya ang malagkit na tingin ng lalaki sa kanya. Napayuko siya at mabilis na naglakad pabalik sa bahay. Matapos yun ay nagtungo na lang si Maricel sa kwarto nila ni Lola Mary. Sa kabila ng napakaraming silid sa bahay na yon ay mas gusto pa rin nila na magkasama sa iisang silid. Oh, Maricel, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ilalangoy ka sa swimming pool? May pagtatakang tanong ni Lola Mary. Nandun po si Maureen eh. Tugon ni Maricel sa malungkot na boses. Bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Inaway ka ba ni Maureen? Tanong ni Lola Mary. Hindi po, pero Lola, gusto ko sana na maging okay kami ni Maureen. Pero kahit anong gawin ko, mas lalo lang siyang lumalayo sa akin eh. Magkapatid po kami kaya gusto ko sana na maayos ang pagsasama naming dalawa. Halos pabulong na wika ni Maricel. Apo, minsan, talagang mahirap makasundo ang mga kagaya ni Maureen. Pero alam mo, ang mahalaga, hindi ka tumigil na ipakita sa kanya kung gaano mo ka gustong maging mabuting ate sa kanya. Mahinahong tura ni Lola Mary. Pero pakiramdam ko, kahit anong gawin ko'y ayaw niya talaga sa akin. Malungkot na sabi ni Maricel sabay buntong hininga. Hinaplos ni Lola Mary ang buhok ni Maricel. Kailangan mo lang ng tiyaga, Apo. Hayaan mong makita niya kung sino ka bilang isang ate. Alam mo, naalala ko, hindi ba masarap kang gumawa ng buko pie? Ngumiti si Lola Mary nang tumingin siya rito. Opo, pero ano pong connect ng buko pie sa pinag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Maureen. Ganito ang gawin mo. Ipagluto mo siya ng buko pie. Sigurado ako kapag natikman ni Maureen ang buko pie mo, kahit paano ay mababawasan ang tigas ng puso niya sa'yo. Hindi ba noong meron pa tayong puhunan ay nagbebenta tayo ng buko pie mo at ang bilis maubos? May pagmamalaking sabi ni Lola Mary. Nag-isip sandali si Maricel bago tumango. Susubukan ko po, Lola. Bukas ay igagawa ko ng buko pie si Maureen. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi niya at pagkatapos ay yumakap siya sa kanyang lola. Kinabukasan pagsapit ng hapon ay nagtungo si Maricel sa kusina para magluto ng espesyal na buko pie. Kagabi pa lang ay nagpunta na siya sa palengke at grocery store upang bumili ng mga ingredients na kailangan niya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Maureen sa kanya, umaasa siyang mapapalapit sa kanya kapag nalaman nito na ipinagluto niya ito ng isa sa mga specialty niya. Sa gitna ng paggawa ni Maricel ng buko pie ay napadaan sa kusina si Manang Celia. Agad nitong naamoy ang mabangong aroma ng buko pie kaya lumapit ito sa kanya.
Ang bango naman ang niluluto mo, Maricel. Buko pay ba yan? Tanong ni Manang Celia. Opo, Manang Celia. Specialty ko po ito. Sana magustuhan ni Maureen. Nakangiting tugon ni Maricel. Tiyak na magugustuhan niya yan. Hindi ko alam na magaling ka palang gumawa ng mga ganyan. Sa bus lang ako nakakatikim ng ganyan kapag umuwi ako sa probinsya namin. Patikim ako ha. Tura ng matanda na sinundan nito ng pagtawa. Sige po, maluluto na naman po yan Hintayin niyo na lang po. Tura ni Maricel. Matapos ang ilang minuto ay natapos na ang buko pie. Inabot ni Maricel ang isang maliit na hiwa ng buko pie kay Manang Celia. Agad itong tumikim at napangiti ng malapad. Ang sarap! Ito na ang pinakamasarap na buko pie na natikman ko. Puri ni Manang Celia. Nagpasalamat si Maricel. Ngunit kinakabahan pa rin siya. Alam niyang hindi madaling mapasaya si Maureen. Ngunit handa siyang subukan kung ang pagkakaayos naman nila ang magiging kapalit. Kumatok si Maricel sa kwarto ni Maureen na nasa second floor ng bahay. Dala niya ang isang pinggan na may 2 hiwa ng masarap na buko pie. Maya-maya ay bumukas ang pinto at agad na napasimangot si Maureen nang makita siya. Nakita ni Maricel na nasa loob ng kwarto ni Maureen ang lalaking kasama nito sa pool nung nakaraang araw. Isasarado na sana ni Maureen ang pinto pero mabilis yung pinigilan ni Maricel. Sandali lang, Maureen. Tura ni Maricel. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Maureen. Naramdaman niya ang pagkairita sa pagsasalita nito. Gumawa ako ng buko pie para sa'yo. Sana magustuhan mo. Inabot ni Maricel ang buko pie sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi ako kumakain ng ganyang pagkain. Pagkain niya na mahirap, di ba? Saka kung ikaw ang gumawa niyan, lalong walang dahilan para ilagay ko yan sa bibig ko. Mataray na tanggi ni Maureen. Hindi man lang nito tinitingnan ang buko pie. Masarap ito, promise. Tumikim ka kahit konti. Kapag ayaw mo, huwag mo na lang kainin. Pilit ni Maricel. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maureen at kinuha ang buko pie mula sa kamay ni Maricel. Kung masarap talaga to, bakit hindi na lang ikaw ang kumain? Sigaw ni Maureen. Laking gulat ni Maricel nang isinalpak ni Maureen ang buko pie sa kanyang mukha. Ang mainit-init na buko pie ay nagdulot ng bahagyang hapdi sa mukha ni Maricel. Kahit sumisigaw na sa sakit si Maricel ay hindi pa rin huminto si Maureen sa pagngudngod ng buko pie sa kanyang mukha. Akala mo ba matutuwa ako kapag pinagluto mo ako? Kahit anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapatid ko! Galit pang sigaw ni Maureen. Sa pagkakataon na yon ay narinig ni Maricel na nagsalita ang lalaking kasama ni Maureen. Maureen, tama na! Lumapit ang lalaki at inawat si Maureen. Pumalag si Maureen. Huwag kang makialam! Sigaw nito sa lalaki. Tahimik na pinulot ni Maricel ang mga piraso ng buko pie mula sa sahig. Inilagay niya mga yun sa pinggan. Tahimik siyang lumuha. Nang matapos sa pagpulot ay nagmamadaling umalis si Maricel sa harapan ng kwarto ni Maureen. Matapos maghilamos si Maricel sa banyo, ay nagdesisyon siyang magtungo sa pool area. Ayaw niyang makita ni Lola Mary ang pag-iyak niya, kaya minabuti niyang lumabas ng bahay at magtungo sa isang lugar kung saan siya pwedeng huminga kahit sandali. Tahimik siyang naupo sa gilid ng pool. Napakagatlabi si Maricel habang ang kanyang mga luha ay walang hinto sa pagbagsak. Ang hapdi mula sa mainit na buko pie na isinupalpal ni Maureen sa kanyang mukha ay walang kwenta kumpara sa sakit na mga salitang sinabi ni Maureen sa kanya. Bakit ganito? Gusto ko lang naman na magkaayos kami. Mahinang bulong ni Maricel sa sarili habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Napapitlag si Maricel nang may narinig siyang yabag sa likuran. Tumigil siya sa pag-iyak at mabilis na pinahid ang mga luha. Ngunit huli na dahil lumapit ng lalaking nakita niya kanina sa kwarto ni Maureen. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Umiwas ng tingin si Maricel sa lalaki. Kung ikaw kaya ang hilamusan ng bagong lutong buko pie, sa tingin mo ba magiging okay ka pa? Sagot ni Maricel. Nagulat siya nang biglang tumawa ang lalaki. That's a good one. Napatawa mo ko ah. Nathan nga pala. Inilahad ng lalaki ang isa nitong kamay.
May pag-aalinlangan na tinanggap ni Maricel ang kamay ng lalaki. Sorry nga pala sa nangyari kanina. Kahit ako nagulat sa ginawa ni Maureen sa'yo kasi alam ko na magkapatid kayo. Napabuntong hininga si Nathan. Hindi nagsalita si Maricel. Nanatili siyang nakatingin sa tubig sa pool. Pero ganun talaga si Maureen. Kapag hindi nasusunod ang gusto niya o kaya mainit ang dugo niya sa'yo, makakatikim ka ng pagiging maldita niya. Napapailing na dugtong ni Nathan. Hindi pa rin nagsalita si Maricel. Ngunit hindi niya napigilang mapaisip kung ano bang nagawa niya para maging ganun ang trato ni Maureen sa kanya. To be honest, hindi ako makapaniwala na magkapatid kayo ni Maureen. Magkaiba kayo ng ugali. Kahit hindi nagsasalita si Maricel ay tuloy pa rin si Nathan sa pakikipag-usap sa kanya. Napatingin si Maricel kay Nathan. Ngunit agad niyang iniwas ang tingin. Wala siyang masabi, kaya pinili na lamang niya ang manahimik. Sige, alis na ako ha. Huwag mo masyadong dibdibin ang mga bagay na yan ha. See you next time. Paalam ni Nathan bago ito tumalikod at naglakad palayo. Habang naglalakad si Nathan, ay hindi napigilan ni Maricel na tingnan ang lalaki. Aaminin niya na naging magaan agad ang loob niya kay Nathan kahit yun ang unang beses na kinausap siya nito. Isang umaga, tahimik na nakaupo si Maricel sa malambot na sofa sa sala habang nanonood ng palabas sa TV. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen, ngunit ang isip niya ay lumulutang pa rin sa mga pangyayari nung nakaraang araw. Bigla siyang nakarinig ng yabag ng sapatos na palapit. Nang lumingon siya sa may pinto ay nakita niya si Nathan na agad ngumiti nang makita siya. Umupo ang lalaki sa tabi niya. Dahil masyado itong malapit sa kanya ay umusog siya ng kaunti palayo rito. Grabe ka naman makalayo sa akin. May sakit ba ako? Natatawang biro ni Nathan. Wala rito si Maureen. Umalis siya kanina kasama mga kaibigan niya. Agad na sabi ni Maricel at binalik niya ang tingin sa TV. Hindi naman si Maureen ang ipinunta ko rito eh. Tura ni Nathan. Napatingin si Maricel kay Nathan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba pumupunta ka lang dito dahil kay Maureen? Nagtataka niyang tanong. Ikaw ang ipinunta ko rito at hindi siya. Diretsyong tugon ni Nathan. Natigilan si Maricel. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa sinabi ni Nathan. Ako? Bakit naman? Tanong niya. Gusto ko magpunta sa Tagaytay ngayon eh. Naisip ko na isama ka. Alam ko kasi na lagi ka na lang nasa bahay. Saka ayaw ni Maureen sa Tagaytay. Mas gusto nun sa mga bar kung saan makakapaglasing siya. Sambit ni Nathan. Umiling si Maricel at agad na tumanggi. Ayoko, hindi pwede. Kapag nalaman ni Maureen baka magalit pa siya. Panigurado na aawayin na naman ako nun. Bakit naman siya magagalit? Nagtatakang tanong ni Nathan. Kasi boyfriend ka niya. Baka kung ano pang isipin niya kapag nalaman niya na magkasama tayo. Tugon ni Maricel. Bahagyang natawa si Nathan at sinabi nito na magkaibigan lang ito at si Maureen kaya wala raw dahilan para magalit si Maureen kay Maricel. Sa nalaman ay nabawasan kahit papano ang kaba ni Maricel pero nanatili pa rin ang alinlangan niyang sumama kay Nathan. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Tara na, umalis na tayo. Tumayo na si Nathan ng sandaling yon. Kung sasama ako sa'yo, gusto kong isama si Lola Mary. Ayoko siyang maiwan mag-isa. Sabi ni Maureen. Maricel, mahaba ang biyahe papuntang Tagaytay. Baka mapagod lang si Lola Mary. Hayaan mo na siya magpahinga dito. Saka, di naman siya mag-isa rito eh. Ang dami kaya ng kasambahay dito. Giit ni Nathan. Bago pa makapagdesisyon si Maricel ay hinila na siya ni Nathan sa kamay. Napatayo na rin siya. Sandali, magbibihis muna ako. Natatarantang wika ni Maricel. Huwag na, okay na yung suot mo. Nakangiting sabi ni Nathan. Pagdating nila sa sasakyan ni Nathan na nakapark sa labas ng bahay ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Umupo si Maricel sa passenger seat. Mabilis namang pumwesto si Nathan sa driver seat at binuhay na nito ang makina ng kotse. Napatingin si Maricel kay Nathan habang halata ang bahagyang takot at hiya sa mga mata niya. Relax ka lang, promise. Mag-e-enjoy ka. Sabi ni Nathan at sinimulan na nitong paandarin ang sasakyan. Habang umaandar ang kotse,
Hindi maiwasan ni Maricel na mag-isip ng kung ano ba talaga ang motibo ni Nathan para yayain siya nitong lumabas kahit hindi sila close. Ganun pa man, hindi niya maitatanggi na excited siyang makapunta sa Tagaytay. Dahil sa edad niyang yon, kahit isang beses ay hindi pa siya nakarating sa lugar na yon. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, ay nakarating na sina Maricel at Nathan sa Tagaytay. Nawala na ang kaba ni Maricel nang makita niya ang magagandang tanawin doon. Lalo na nang makita niya ang Taal Volcano sa kauna-unahang pagkakataon. Ang unang pinuntahan nila ay ang Sky Ranch. Nagkaroon si Maricel ng alinlangan nang makita niya na may mga rides pala roon. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Natatawang tanong ni Nathan. Sasakay ba tayo sa mga rides na yan? Tanong ni Maricel habang kinakabahan. Oo naman, kaya nga nandito tayo, di ba? Saka dapat sulitin natin yung binayad natin sa ticket. Tugon ni Nathan. Nathan, takot akong sumakay sa mga ganyang rides eh. Umalis na tayo rito. Tanggi ni Maricel. Ay naku, ang KJ mo naman. O sige, ganito na lang ha. Kahit isang rides lang. Doon sa Ferris wheel para chill lang. Pilit pa ni Nathan. Napatingin si Maricel sa higanting Ferris wheel. Hindi nga yun nakakatakot pero napakalayo ng Ferris wheel na yun sa mga Ferris wheel sa peryahan na napuntahan niya. Sobrang laki at taas nun. Sigurado ka bang kaya kong sumakay dyan? Kinakabahan pa rin na tanong ni Maricel. Oo naman, saglit lang naman yan eh. Saka kapag nasa taas ka na, pumikit ka na lang. Wika ni Nathan. Dahil sa nakita ni Maricel na gusto talagang sumakay ni Nathan sa Ferris wheel, ay pumayag na lang siya kahit natatakot siya. Nang nakasakay na sila ay napapikit si Maricel nang magsimulang tumaas ng unti-unti ang cabin na kanilang kinaroroonan. Bakit ko ba ito ginawa? Tanong ni Maricel habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Nathan at ang isang kamay naman ay nakahawak ng mahigpit sa upuan. Relax ka lang. Sagot ni Nathan at inilabas ang cellphone. Selfie tayo. Ayoko Nathan, hindi ako photogenic. Protesta ni Maricel at tinakpan niya ang kanyang mukha. Remembrance lang, sige na, smile ka na. Giit ni Nathan. Itinapat na ni Nathan ang kamera ng cellphone nito sa kanilang dalawa. Walang nagawa si Maricel kundi ngumiti kahit kinakabahan. Nang tingnan ni Nathan ang picture nilang dalawa ay napangiti ito. Akala ko ba hindi ka photogenic? Ang ganda-ganda mo kaya rito. Tura ni Nathan. Bulero ka pala. Natatawang sambit ni Maricel. Nang nasa pinakatuktok na sila ay nilabanan ni Maricel ang takot. Sa malayo siya tumingin at mas lalo niyang na-appreciate ang ganda ng Tagaytay nang makita niya ang halos kabuuan ng lugar na yon mula roon. Pagbaba nila ay umalis na sila sa Sky Ranch at dumiretso sila sa isang kilalang restaurant na naghahain ng masarap na bulalo. Ang sarap ng bulalo rito. Sabi ni Maricel matapos humigop ng sabaw. Aliw na aliw naman si Nathan habang pinapanood ang pagkain ni Maricel. Matapos kumain, nagtungo sila sa isang coffee shop na may tanawin ng Taal Volcano. Habang umuusok ang tasa ng kanilang kape, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Dahil doon ay mas nakilala pa ni Maricel si Nathan. Dahil sa masarap na kwentuhan na hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa napansin ni Maricel na gabi na pala. Nathan, kailangan ko nang umuwi. Hindi ako nakapagpaalam kina tatay at Lola Mary. Baka nag-aalala na sila sa akin. Nababahalang wika ni Maricel. Ang aga pa eh, pero sige, ihatid na kita. Next time na lang tayo magtagal dito. Sagot ni Nathan. Pagdating nila sa bahay ni Maricel ay inihinto na ni Nathan ang kotse nito sa labas ng gate. Thank you Nathan, sobrang nag-enjoy ako. Tura ni Maricel sabay ngiti. Ako rin, nag-enjoy ako. Sa susunod ulit ha. Tugon naman ni Nathan. Sa pagbaba ni Maricel ng kotse ay hinintay muna niyang makaalis si Nathan bago niya binuksan ang malaking gate ng kanilang bahay. Pagpasok ni Maricel sa bahay, sinalubong siya agad ng nag-aalalang mukha ni na Lola Mary, Alvin at Glenda. Maricel, saan ka ba galing? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ah. Tanong ni Alvin matapos yakapin si Maricel. Tinatawagan ka namin pero hindi ka namin makontak.
Dagdag ni Glenda habang hawak ang cellphone nito. Napalunok si Maricel. Nais niyang sabihin na magkasama sila ni Nathan, ngunit bigla siyang nagkaroon ng takot na baka malaman yun ni Maureen at magalit ito. Namasyal lang po ako sa mall. Tapos, nanood po ako ng pelikula sa sinihan. May sira na rin po kasi ang cellphone ko eh. Minsan nawawalan ng signal kaya siguro hindi niyo ako natawagan. Paliwanag ni Maricel, ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo sa tatlo. Bukas bibili na tayo ng bagong cellphone mo. Pero next time, magpapaalam ka na sa amin kung meron kang pupuntahan, ha? Talagang nag-aalala kami sa'yo eh. Tura ni Alvin. Sorry po, Tay, kung pinag-alala ko kayo. Pero okay naman po ako. Pasensya na po talaga. Nakayukong paghingi ng paumanhin ni Maricel. Nang tingnan ni Maricel si Lola Mary ay tahimik lang ito at matiiman tingin sa kanya. Ramdam niya na tila alam ng lola niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa tagal nilang magkasama, alam na talaga nito kapag nagsisinungaling siya. Nagpaalam na siya sa tatlo at sinabi niya na gusto niya nang magtungo sa kwarto dahil inaantok na siya. Umakyat na si Maricel sa kwarto at nagpalit ng damit. Umupo siya sa gilid ng kama at hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang mga ginawa nila ni Nathan sa araw na yon. Mahimbing na natulog sina Maricel at Lola Mary ng gabing yon. Kahit paano ay nagpasalamat si Maricel na hindi na siya kinausap ng lola niya kahit alam niyang ramdam nitong nagsisinungaling siya kanina. Subalit ang tahimik na gabi ay nagambala ng malalakas na pagkatok sa pinto ng kanilang silid. Tila galit na galit ang kumakatok at parang nais na nung sirain ang pinto. Nagising si Maricel at nagtaka siya kung sino ang kumakatok sa kwarto nila ng ganong oras. Sunod na nagising si Lola Mary. Binuksan ni Maricel ang night lamp na nakapatong sa lamesa sa tabi ng kama. Sino kaya ang kumakatok ng ganitong oras? Ang lakas naman niyang mambulahaw. Inis na tanong ni Lola Mary dahil naputol ang masarap na tulog nito. Hindi ko rin po alam. Ako na po ang titingin, Lola. Tugon ni Maricel. Bumaba siya ng kama at naglakad patungo sa pinto. Binuksan ni Maricel ang pinto nang may kaunting kaba. Ngunit hindi niya inasahan ang sumunod na mangyayari. Sa pagbukas kasi niya ng pinto, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Namanhid ang kaliwang pisngi niya sa lakas ng sampal na yon at napaatras siya ng bahagya. Nagulat siya nang makita si Maureen sa harapan niya. Amoy alak ito at ang mga mata ay nanlilisik. Malakas siyang itinulak ni Maureen papasok. Sa pagkakataon na yon ay pumasok na rin ito sa kanilang kwarto. Maureen, bakit mo ako sinampal? Naguguluhang tanong ni Maricel. Nagmamadaling lumapit si Lola Mary. Ano bang nangyayari dito? Ikaw, Maureen, ano na namang pumasok sa utak mo at sinaktan mo ang apo ko? Tanong ni Lola Mary nang may galit sa boses. Ganito ba ang pagpapalaki mo sa apo mo? Tinuruan mo ba siyang maging malandi at mga agaw? Malakas na sigaw ni Maureen. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Tura ni Maricel sa nanginginig na boses. Nagmamaang-maangan ka pa? Bulyaw ni Maureen at inilabas nito ang cellphone nito. May ipinakita ito roon at doon ay nakita ni Maricel ang litrato nila ni Nathan habang nakasakay sa Ferris wheel. Napalunok si Maricel. Ang larawan ay malinaw na kuha mula sa cellphone ni Nathan at in-upload ni Nathan sa social media account nito. Ngayon mo sabihin na hindi ka malandi, Maricel. Inagaw mo na nga ang atensyon ng daddy ko, pati ba naman si Nathan gusto mong kunin? Patuloy na sigaw ni Maureen. Wala kaming ginawang masama ni Nathan. Nagpunta lang kami sa Tagaytay. Namasyal lang kami. Paliwanag ni Maricel sa kanyang panig. Huwag mo akong gawing tanga, Maricel. Tigilan mo ng drama mo na kunwari ay para kang santo sa sobrang bait. Sigurado kung ikaw ang nag-aya kay Nathan na sumama sa'yo. Kilala ko si Nathan. Hindi siya papatol sa kagaya mong cheap. Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Maureen. Parang sinaksak ang puso ni Maricel sa mga salitang binitiwan ni Maureen. Tumigil ka na, Maureen. Lasing ka na. Saka na kayo mag-usap ng kapatid mo kapag malinaw na ang utak mo. Singit ni Lola Mary. Hoy, tanda. Huwag mo nga sasabihin na kapatid ko ang apo mo.
Wala akong kapatid na ahas at malandi! Bulyaw ni Maureen kay Lola Mary. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Maureen? Tanong ni Maricel habang pilit niyang kinakalma ang sarili. Sinasabi mo na inaagaw ko si Nathan sa'yo, pero si Nathan mismo nagsabi sa akin na magkaibigan lang kayo. Nagulat si Maureen sa narinig at tila mas lalo pa itong nagalit. Magkaibigan nga kami pero gusto ko si Nathan at ayokong may kaagaw sa mga gusto ko, lalo na kung ikaw ang magiging kaagaw ko. Nagpupuyo sa galit nitong sigaw. Magpapaliwanag pa sana si Maricel ngunit hindi niya na nagawa nang bigla siyang sinabunutan ni Maureen. Napasigaw si Maricel sa sakit habang pilit niyang inaalis ang kamay ni Maureen sa kanyang buhok. Nagpumigla si Maricel at nakahanap ng lakas para itulak si Maureen. Ngunit sa halip na huminto ay mas lalo pang tumindi ang galit ni Maureen. Sinampal nito ng malakas si Maricel na naging dahilan upang matumba siya sa sahig. Maureen, tama na! Sigaw ni Lola Mary habang pilit na pumapagitna sa dalawa. Ngunit parang hindi naririnig ni Maureen ang matanda. Tuloy pa rin ito sa pagsugod kay Maricel na pilit namang umiiwas at ipinagtatanggol ang sarili. Hindi tumigil si Lola Mary sa pag-awat hanggang sa nairita na si Maureen at malakas nitong tinabig ang matanda. Nawala ng balanse si Lola Mary at natumba sa sahig. Muntik pang tumama ang ulo nito sa gilid ng kama. Sa pagkakataon na yon ay hindi na rin nakapagpigil si Lola Mary. Agad itong tumayo at hinablot ang buhok ni Maureen. Sinabi nang tumigil ka ng maldita ka! Gigil na sigaw ni Lola Mary habang hila ang buhok ni Maureen. Labis na nagulat si Maricel sa ginawa ng kanyang lola. Maging si Maureen ay nabigla rin at tila hindi nito inasahan na magagawa itong sabunutan ni Lola Mary. Hindi pa rin natapos ang matanda at isang malakas na sampal ang pinadapong nito sa pisngi ni Maureen. Napaatras si Maureen habang hawak ang namumulang pisngi. Subalit ang galit ni Maureen ay hindi pa rin nawala. Humakbang ito palapit kay Lola Mary habang ang mga mata ay tila nag-aapoy sa labis na galit. Walang hiya kang matanda ka! Sigaw ni Maureen. Mabilis na itinaas ni Maureen ang isang kamay at akmang sasampalin si Lola Mary. Ngunit bago pa dumapo ang palad ni Maureen sa mukha ni Lola Mary, ay biglang dumating sina Alvin at Glenda. Mabilis na hinawakan ni Alvin ang braso ni Maureen. "Tama na, Maureen! Sobra ka na!" Galit na sigaw ni Alvin at hinila nito si Maureen palayo kay Lola Mary. Mabilis na lumapit si Maricel kay Lola Mary at umiiyak niya itong niyakap. "Anong nangyayari dito?" Malakas na tanong ni Alvin habang mariing nakatingin kay Maureen. Tanungin mo ang malandi mong anak. Siyang dapat mong sisihin. Inaagaw niya si Nathan sa akin. Sigaw na sagot ni Maureen. Tatay, hindi po totoo yun. Si Nathan po ang nagyaya sa akin sa Tagaytay kanina at wala kaming ginawang masama. Namasyal lang po kami. Tugon ni Maricel habang nanginginig sa takot ang boses. Napakunot ang noo ni Alvin. "Ibig sabihin hindi ka talaga nagpunta sa mall kanina?" May pagkadismaya nitong tanong. Hindi nakapagsalita si Maricel. Napayuko siya dahil hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Kita mo na, Daddy? Kaya nagsinungaling siya dahil may ginawa sila ni Nathan. Ang kapal talaga ng mukha mong ahas ka! Halos mabaliw na si Maureen sa sobrang galit. Susugurin sana ulit ni Maureen si Maricel, pero mabilis itong pinigilan ni Glenda. Tama na, Maureen. Kung meron kayong misunderstanding ng ate mo ay hindi yan maaayos sa ganitong paraan. Lasing ka. Magpalamig ka muna bago kayo mag-usap ulit. Mariing wika ni Glenda. Pinilit ni Glendang hilahin si Maureen palabas ng kwarto. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pagsigaw. Isa kang ahas, Maricel! Malandi ka! Dapat talaga namatay ka na lang nun! Nang tuluyang mailayo ni Glenda si Maureen ay napuno ng katahimikan ng paligid. Hanggang sa hindi na napigilan ni Maricel ang muling mapaiyak dahil sa nangyari. Niyakap niya ng mahigpit si Lola Mary upang kumuha rito ng lakas dahil pakiramdam niya ay hinang-hina siya ng mga oras na yon. Lola, patawarin niyo po ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Maricel. Mahigpit pang niyakap ni Lola Mary si Maricel. Wala kang kasalanan sa nangyari, Apo. Puno ng pagmamahal na tugon ni Lola Mary. "Anak, sorry kung nangyari ito.
Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Maureen. At titiyakin kong hindi na ito mauulit. Mahinang wika ni Alvin. Bumitaw si Lola Mary sa pagkakayakap kay Maricel at hinarap nito si Alvin. Kahit isang beses hindi ko sinaktan si Maricel nung nandun pa kami sa bahay namin. Dahil alam ko ang hirap na pinagdaanan niya nung bata pa siya. Hindi ko akalain na kung kailan nahanap na niya ang tunay niyang pamilya. Saka pa siya makakaranas ng ganitong klaseng pananakit. Mariing wika ng matanda. Napayuko si Alvin. Sorry po. Pangako, hindi ko naahayaan na maulit ito. Kakausapin ko si Maureen. Pagsasabihan ko siya. Sana nga, Alvin. Pero ito ang tandaan mo. Kung mauulit pa ang nangyari kanina at kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging ama kay Maricel at hindi mo kayang pagsabihan si Maureen, babalik na lang kami sa dati naming bahay. Mas tahimik ang buhay namin doon ng apo ko. Nanginginig sa galit na banta ni Lola Mary. Tumango na lamang si Alvin habang nanatiling nakayuko. Muling niyakap ni Lola Mary si Maricel. At sa pagkakataong yon ay may parte ng puso niya na gusto nang bumalik sa dati nilang bahay. Kaya lang, pinipigilan naman siya ng kagustuhan niya na makasama ang kanyang ama. Simula ng gabing yon ay nagpasya si Maricel na umiwas na lang kay Maureen, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa masakit na katotohanang kailanman ay hindi na sila magkakasundo ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kagustuhan niyang maging maayos ang kanilang relasyon bilang magkapatid, mas pinili niyang katahimikan kaysa makaranas ulit ng pananakit mula kay Maureen. Sa bawat pagkakataong magtatagpo ang kanilang landas sa loob ng bahay, ay agad na umiiwas si Maricel. Lumalayo siya kay Maureen o kaya ay nagkukulong siya sa kanyang kwarto. Hindi lamang si Maureen ang iniwasan ni Maricel, maging si Nathan ay iniwasan na rin niya. Sa tuwing nagpupunta si Nathan sa bahay nila ay agad siyang pumapasok sa kanyang kwarto at nananatili siya ron hanggang sa makaalis na ito. Kahit masakit para sa kanya na gawin yon dahil ramdam niya na unti-unti na siyang nagkakagusto kay Nathan, ay mas pinili pa rin niya na iwasan na magkaroon ulit ng pag-aaway sa pagitan nila ni Maureen. Kahit si Maricel ay nagtataka kung bakit gano'n na lang siya kabilis na nagkagusto kay Nathan. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring ituloy ang damdamin na yon, lalo na't alam niya na yon ang mas lalong magpapalala ng galit ni Maureen sa kanya. Kaya habang hindi pa malalim ang damdamin niya para kay Nathan, ay mas pinili niyang pigilan yon. Isang umaga, naisipan ni Maricel na maglakad-lakad at pumunta sa park na malapit lang sa kanilang bahay. Matapos magpaalam kay Lola Mary, agad siyang lumabas. Ang gusto niya ay makahanap ng katahimikan kahit sandali sa gitna ng magulong kaganapan sa kanyang buhay sa mga nakalipas na araw. Malapit lang ang park, kaya naglakad na lang siya. Pagdating sa park, pumili si Maricel ng bench na malapit sa puno at umupo. Hinayaan niyang maglaro sa kanyang isipan ang mga alaalang nagdulot ng lungkot at pasakit sa kanya. Mula sa masasakit na salita ni Maureen hanggang sa pagpigil niya sa nararamdaman niya para kay Nathan. Sa gitna ng pag-iisip ni Maricel, ay bumilis ang tibok ng puso niya nang makita si Nathan na palapit sa kinaroroonan niya. Wala siyang ideya kung paano nito nalaman na naroon siya, pero isa lang ang gusto niyang gawin at yun ay ang iwasan ng binata. Kaagad siyang tumayo, hindi para salubungin si Nathan, kundi upang iwasan ito. Ngunit bago pa siya makalayo ay mabilis siyang nahawakan ni Nathan sa braso. Bitiwan mo ko, Nathan. Kailangan ko nang umuwi. Madiin na sabi ni Maricel habang iniiwas ang tingin sa lalaki. Ngunit nanatiling nakatayo si Nathan sa harap ni Maricel habang ang mga mata nito ay puno ng tanong at pagtataka. Ano ba nangyayari sa'yo, Maricel? Akala mo ba hindi ko napapansin? Bakit parang palagi mo ko iniiwasan tuwing nagpupunta ako sa bahay niyo? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Maricel. Ngunit napagtanto niya na kailangang malaman ni Nathan ang totoo. Ayaw ni Maureen na nagiging malapit tayo. At isa pa, ano bang purpose mo at in-upload mo pa yung picture natin? Tura ni Maricel. Kasi special yung moment na yun para sa akin. Buong sinseridad na tugon ni Nathan.
Saka ano namang masama kung in-upload ko yun? Dugtong nitong tanong. Alam mo ba na nakita ni Maureen ang picture nating dalawa? At sa picture na yun, mas lalong nagalit si Maureen sa akin. Umabot pa nga sa pisikalan ng galit niya sa akin. Sambit ni Maricel. Napabuntong hininga si Nathan habang baka sa muka ang pagsisisi. Hindi ko intensyon na mangyari yun. Pasensya na Maricel. Pero confident ako na in-upload ko ang picture nating dalawa dahil magkaibigan lang naman talaga kami ni Maureen. Wala siyang karapatan na magalit kung magkasama tayo. Sambit pa nito. Hindi na nagsalita pa si Maricel dahil wala na siyang maisip na sasabihin pa kay Nathan. Maricel, gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong maging tulay para magkaayos kayo ni Maureen. Tura ni Nathan. Galit na galit si Maureen sa akin. Unti-unti ko nang tinatanggap na hindi na kami magkakaayos. Wika ni Maricel. May paraan pa. Kailangan lang na mag-usap kayo ng masinsinan na magkapatid. At ako ang gagawa ng paraan para makapag-usap kayo ng kayo lang. Determinadong sabi ni Nathan. Umiling lang si Maricel at tuluyan na siyang naglakad palayo. Ngunit ang mga salitang binitiwan ni Nathan ay nanatili sa kanyang isipan at nag-iwan ng posibilidad na baka nga may pag-asa pa para sa kanila ni Maureen. Pinag-isipan ni Maricel ng gusto ang sinabi ni Nathan. Sa huli, naisip niyang kailangan niyang subukan kahit sa huling pagkakataon na magkaayos sila ng kanyang kapatid. Agad niyang tinawagan si Nathan at sinabi niyang payag na siya sa nais nitong mangyari. Ipinaliwanag ni Nathan ang plano. Ayon dito, bukas ng umaga ay pupunta ito sa bahay nila. At kapag nakita ni Maricel ang sasakyan nito na nakaparada sa labas, ay mauna nang sumakay doon si Maricel at ito na ang bahala sa lahat. Nang sumunod na umaga, nang sumilip si Maricel sa bintana ng kanyang kwarto ay nakita niya ang sasakyan ni Nathan na nakaparada sa labas. Lumabas siya ng tahimik at sumakay sa backseat ng kotse. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya si Nathan at Maureen na lumabas mula sa gate. Nang buksan ni Nathan ang pinto ng backseat ay nagtagpo ang mga mata ni Maricel at Maureen. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Maureen kay Maricel. Mamaya ka na magtanong, Maureen. Sumakay ka na. Wika ni Nathan. Pilit na ipinagtulakan ni Nathan si Maureen hanggang sa nakapasok na ito. Agad namang sumakay si Nathan sa driver's seat at pinaandar na ang kotse nito. Akala ko ba pupunta tayo sa isang beach resort sa Batangas? Bakit nandito ang ahas na babaeng to? Galit na tanong ni Maureen. Doon nga tayo pupunta para makapag-usap kayong dalawa. Huwag kang magalit kay Maricel kasi ako nakaisip ng idea na ito. Kaswal na sagot ni Nathan. Hindi ko gustong idea mo, Nathan. Ihinto mo tong kotse, bababa na ako! Sigaw ni Maureen. Pero hindi ito pinansin ni Nathan. Nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho na tila ba hindi naririnig ang reklamo ni Maureen. Halos 2 oras na silang bumabiyahe at napansin ni Maricel na wala ng kabahayan sa dinadaanan nila. Kapwa napasigaw sina Maricel at Maureen nang biglang nagpreno si Nathan. Magpoprotesta pa sana si Maureen pero lahat sila ay natigilan nang makita nila na may nakaharang sa unahan nila na isang itim na van. Mula sa van ay 3 lalaki na armado ng mga barel ang lumabas at naglakad palapit sa kanila. Isang lalaki na may hawak na shotgun ang lumapit sa gilid ng driver's seat. Malakas nitong binasag ang bintana gamit ang dulo ng baril. Agad na tinutukan ng lalaki ng baril si Nathan at inutusan nito si Nathan na alisin ang pagkakalak ng ibang pinto ng kotse. Dahil sa baril na nakatutok kay Nathan, ay wala na itong nagawa kundi ang sundin ang utos ng lalaki. Binuksan ng lalaki ang pinto sa tabi ni Nathan at hinila ito palabas. Sa pilitan na isinakay ng lalaki si Nathan sa itim na van. Matapos yun ay nagawa ng buksan ng 2 lalaki ang magkabilang pinto sa backseat. Hinablot ng mga lalaki sina Maricel at Maureen at gaya ni Nathan ay isinakay din sila ng mga iyon sa van. Nakita nila si Nathan na nakaupo habang may saklob na itim na tela sa ulo. Sinakluban na rin sila ng itim na tela na naging dahilan para wala silang makita. Anong gagawin niyo sa amin? Pakawalan niyo ako! Kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo, tumahimik ka! Banta ng isa sa mga lalaki na nagpatahimik kay Maureen. Nanatiling kalmado si Maricel kahit halos kumawala na ang puso niya sa dibdib dahil sa sobrang takot at kaba. Nang maramdaman niyang umaandar na ang van, ay nagsimula na siyang magdasal na sana ay walang masamang mangyari sa kanilang tatlo.
Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay naramdaman ni Maricel ang paghinto ng sinasakyan nilang van. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng van na sinundan ng utos ng lalaki na bumaba na sila. Habang hawak siya ng isang lalaki sa braso ay naglakad sila. Maya-maya ay naramdaman niyang umaakyat sila sa hagdan. Matapos yon ay narinig niya ang pag-ingit ng binuksan na pinto at muli silang naglakad. Pinaupo sila ng mga lalaki. Matapos umupo ay saka sila tinalian ng mga yun sa mismong upuan. Doon palang tinanggal ng mga lalaki ang itim na tela na nakasaklob sa kanilang ulo. Nalaman ni Maricel na nasa isang malawak na silid sila. Malamlamang ilaw na nagmumula sa iisang bumbilyang nasa gitna ng kisame. Nasa harapan nila ang tatlong lalaki. Nakangisi ang mga yon habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sino ba kayong mga pangit kayo? Anong gusto nyo? Sigaw ni Maureen. Tumahimik ka! Kanina ka pa, ha? Sigaw ng lalaki. Muling luminga si Maricel. Napansin niyang wala roon si Nathan. Nasaan si Nathan? Kinakabahang tanong ni Maricel ngunit walang sumagot sa kanyang tanong. Anong ginawa nyo kay Nathan? Tanong naman ni Maureen at bigla itong napaiyak. Biglang bumukas ang pinto at nabigla sina Maricel at Maureen nang pumasok si Nathan. Hindi ito nakatali. Sa itsura nito ay mukha itong hindi sinaktan dahil nakangisi pa ito habang naglalakad palapit sa kanila. Huminto si Nathan sa harapan ni na Maricel at hindi pa rin naalis ang malaki nitong ngisi. Walang iya ka, Nathan! Sigaw ni Maricel nang mapagtanto niya kung ano talaga ang totoong nangyayari. Nakuha mo pala agad, Maricel. Mas matalino ka talaga kay Maureen. Natatawang wika ni Nathan. Nathan? Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Maureen. Hindi mo pa rin bagets, Maureen. Ako ang nagpa-kidnap sa inyong dalawa. Sa totoo lang, matagal ko ng planong kidnapin ka, Maureen. Kaya nga nakipag-close ako sa'yo. Pero nang dumating si Maricel sa eksena, naisip ko, bakit hindi ko na rin siya kidnapin? Mas malaki ang makukuha kong pera kung dalawa kayo, di ba? Pagsiwalat ni Nathan sa katotohanan. Hayop ka! Ginamit mo lang kami! Sinadya mo ang lahat ng ito! Galit na sigaw ni Maricel. Tama ka naman, Maricel. Sinadya akong pag-awayin kayong dalawa at ginamit ko ang ideya na pag-ayusin ko kayo para sumama kayong dalawa sa akin. At tignan nyo, nagtagumpay ako! Sabi ni Nathan sabay tawa ng malakas. Pera lang pala ang gusto mo. Pwes tawagan mo na si Daddy para makaalis na ako sa lugar na ito. Tura naman ni Maureen. Sino may sabi na makakaalis kayo rito? Sa oras na makuha ko ang pera kay Alvin, papatayin ko na kayong dalawa. Hindi ko aayaang makapagsumbong kayo sa mga pulis. Malademonyong ngumiti si Nathan sa kanilang dalawa. Halos magdilim ang paningin ni Maricel sa narinig. Nanginginig siyang napasandal sa upuan. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking pinagkakatiwalaan nila ay siya palang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas muna si Nathan. Halos ilang minuto rin itong nawala bago ito muling bumalik habang hawak ang isang cellphone. Tinawagan ko na ang daddy nyo. Hindi man lang niya nakilala ang boses ko. Galing ko, di ba? Sinabi ko sa kanya na 100 million pesos ang ransom para makawala kayong dalawa. Kawawa naman ang daddy nyo. Asang-asa siya na makakauwi pa ng buhay ang dalawa niyang prinsesa. Isang nakakalokong tawa ang pinakawala ni Nathan. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo sa akin to, Nathan! Galit na sigaw ni Maureen. Trabaho lang, Maureen. Walang personalan. Tura ni Nathan. Ay, gusto kong mag-celebrate dahil bukas milyonaryo na ako. Hoy, kayong dalawa. Sumama kayo sa akin at bibili tayo ng alak. At ikaw, bantayan mo ang dalawang yan, ha. Kapag yan nakawala, mayayari ka sa akin. Dugtong pa nito. Umalis si Nathan kasama ang dalawang lalaki. Agad na tumingin si Maureen kay Maricel habang galit na galit. Ikaw ang malas sa buhay ko! Simula nang dumating ka sa buhay namin, puro kamalasan na ang nangyari! Sigaw ni Maureen kay Maricel. Tahimik lang si Maricel. Hindi niya pinansin ang mga binitiwang salita ng kapatid. Sa halip, pinilit niyang ituon ang kanyang pansin sa pagpapaluwag ng tali sa kanyang mga kamay. Ang bawat segundo ay mahalaga
at alam niyang wala silang oras para magsisihan. Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Wala ka talagang kwenta, Maricel! Lagi mo na lang akong dinadamay sa mga kamalasan mo! Patuloy pa ni Maureen. Napatingin ang lalaking nagbabantay sa kanila. Baka sa mukha nito ang pagkairita. Ano ba yan? Ang ingay nyo Lalabas muna nga ako at baka mabingi ako sa bunganga mo. Anito at malalaki ang hakbang na lumabas ito ng silid na yon. Malakas nitong isinara ang pinto. Pagkalabas ng lalaki, sakto namang natanggal ni Maricel ang tali sa kanyang mga kamay. Napanganga si Maureen sa gulat. Mabilis na sinenyasan ni Maricel si Maureen na huwag itong maingay. Nang tuluyan ng makawala si Maricel ay agad niyang isinunod na alisin sa pagkakatali si Maureen. Ano nang gagawin natin? Pabulong na tanong ni Maureen habang baka sa mukha nito ang takot. Sinubukan ni Maricel na buksan ang pinto, ngunit nakalak yun. Napatingin siya sa nakabukas na bintana. Lumapit siya roon at sumilip. Nalaman niyang nasa ikalawang palapag sila ng isang lumang gusali at sa ibaba ay damuhan. Maureen, kailangan nating tumalon dito. Sabi ni Maricel. What? Ayoko. Baka mabalian ako ng paa dyan. Mariin na tutol ni Maureen. Damuhan ang nasa ibaba. Isa pa hindi yan sobrang taas. Mas mabuti nang mabalian tayo ng paa kaysa patayin tayo ni Nathan. Tura ni Maricel. Hindi na naghintay si Maricel ng sagot mula sa kapatid. Tumalon siya mula sa bintana at sa kabutihang palad sa damuhan siya bumagsak kaya hindi siya nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang mga paa. Agad niyang tiningala si Maureen. Tumalon ka na, Maureen. Pigil na sigaw ni Maricel. Nanatiling nakaupo sa gilid ng bintana si Maureen. Hindi ko kaya, Maricel. Natatakot ako. Tura ni Maureen. Maureen, kailangan mong tumalon na. Baka bumalik na sina Nathan. Kulang na lang ay magmakaawa si Maricel kay Maureen ng sandaling yon. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko nga kaya eh. Halos maiyak na si Maureen. Napabuntong hininga si Maricel hanggang isang ideya ang naisip niya. Alam mo, Maureen, masyado kang makasarili. Kahit siguro kahit kailan hindi kita nakasundo. At alam mo ba, hindi ka naman talaga maganda eh. Maputi ka lang kaya mukha ka maganda. Ang dry pa ng buhok mo parang walis tingting. At ang hininga mo sa umaga, Diyos ko, nakakamatay. Pero ang pinakamalala, ubod ka ng maldita. Kahit si Satanas walang binatbat sa kasamaan mo. Sigaw niya kay Maureen. Nagngit-ngit sa galit si Maureen sa mga sinabi ni Maricel. Anong sinabi mo? Hintayin mo ako dyan, Maricel. Bababa ako't kakalbuhin kita sa sabunot. Gigil nitong sabi. Sa sobrang galit ni Maureen kay Maricel ay tumalon na ito mula sa bintana. Nagulat ito nang lumapag ang mga paa nito sa damuhan. Hindi ako nasaktan. Bulalas ni Maureen. Sabi ko naman sa iyo eh, ayaw mo pang maniwala. Nangingiting wika ni Maricel. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha ni Maureen. Bumakas ang labis na galit dito at alam ni Maricel na naalala na nito ang masasakit na salitang sinabi niya kanina. Sasabunutan sana siya ni Maureen, pero mabilis siyang nagsalita. Mamaya mo na ako sabunutan. Unahin muna natin ang pagtakas. Pigil ni Maricel sa kapatid. Tumango si Maureen at magkasabay silang tumakbo papunta sa talahiban. Nagmamadali nilang tinahak ang makapal na damo hanggang sa narinig nila ang malakas na pagsigaw sa kanila ng lalaking nagbabantay sa kanila kanina. Napalingon sina Maricel at Maureen at nakita nilang itinutok nito sa kanila ang hawak nitong baril. Sa pagkakataon na yon ay hindi na inisip ni Maricel ang kanyang sarili. Iniharang niyang sarili kay Maureen at kasunod noon ay pumailan lang ang isang malakas na putok ng baril. Naramdaman niya ang pagtama ng bala sa likod niya. Nangihinang napaluhod si Maricel. Maricel, bakit mo ginawa yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Maureen. Okay lang ako. Tara na, kailangan na nating makalayo rito. Kahit nahihirapan ay nagpumilit pa rin na tumayo si Maricel. Hinila ni Maricel ang kamay ng kanyang kapatid kahit na namimilipit siya sa sakit. Patuloy silang tumakbo sa talahiban na hindi na sila lumingon pa. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang kalsada. Tila pumabor ang pagkakataon sa kanila dahil saktong may paparating na kotse. Pumagit na si Maureen at kumaway.
Huminto ang sasakyan at lumabas ang driver. Ano nangyayari sa inyo? Tanong ng lalaking driver. Tulungan mo kami. Kinidnap kami. May humahabol sa amin at may tama ng balang kapatid ko. Naiiyak na tugon ni Maureen sa lalaki. Agad na binuksan ng driver ang pintuan ng sasakyan nito at tinulungan nitong makasakay si Maricel sa backseat. Nang makasakay na rin si Maureen, ay agad na pinaandar ng lalaki ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Agad na dinala ng lalaki sina Maricel at Maureen sa ospital. Ang lalaki ang naunang bumaba para tumawag ng mga nurse. Maya-maya ay may mga nurse nang lumapit sa sasakyan habang may dalang stretcher ang mga yon. Mabilis namang naihiga si Maricel sa stretcher at habang dinadala siya sa emergency room, ay unti-unti nanlabo ang paningin niya hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang bumalik ang malay ni Maricel, ay nakahiga na siya sa isang hospital bed habang may nakakabit na dextrose sa kanyang braso. Inilibot niya ang mata sa paligid at nakita niya si Maureen nakaupo sa maliit na sofa sa gilid habang mahimbing na natutulog. Maureen? Mahinang tawag ni Maricel. Nagising si Maureen at agad itong lumapit kay Maricel. Finally, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Maureen. Okay na ako. Si tatay, alam na ba niya nangyari? Tura ni Maricel. Oo, alam na niya. Papunta na siya rito kasama ang lola mo at si mami. Nakapag-report na rin ako sa mga pulis at may good news ako sa'yo. Nahuli na agad si Nathan at ang mga tauhan niya. Wala na tayong dapat ikatakot. Yung lalaking tumulong naman sa atin, umalis na. Sabi ko nga, bibigyan ko siya ng reward pero ayaw niya. Sabi ni Maureen habang may ngiti sa labi. Napangiti si Maricel sa mga narinig niya mula kay Maureen. Maya-maya ay lumalamlam ang mukha ni Maureen. Pero Maricel, bakit mo sinalo yung bala? Ako dapat ang tatamaan nun, di ba? Tanong ni Maureen. Dahil kapatid kita, Maureen. At mahal kita. Walang gatol na sagot ni Maricel. Hindi na napigilan ni Maureen ang pag-agos ng luha nito. Patawarin mo ko sa lahat na nagawa kong mali. Natakot lang ako na baka agawin mong atensyon ni Daddy. Alam kong ang babaw ng dahilan ko. Pero yun talagang reason kung bakit ang init ng dugo ko sa'yo. Umiiyak na wika ni Maureen. Maureen, hindi ko kailanman inisip na agawin ang atensyon ni tatay sa'yo. Isa pa, hindi natin kailangan mag-agawan ng atensyon sa kanya kasi pareho niya tayong anak at pareho din niya tayong mahal. Wika ni Maricel at hinawakan niya ang isang kamay ni Maureen. Maingat na niyakap ni Maureen si Maricel. Naramdaman ni Maricel ang labis na pagsisisi ni Maureen. Ngunit bigla ring kumala si Maureen sa pagkakayakap sa kanya at inirapan siya. Wait lang ate, totoo ba lahat ng sinabi mo kanina kaya napatalon ako dahil sa galit? Yung maputi lang ako kaya mukha ako maganda? Yung dry ang buhok ko at yung about sa hininga ko? Tanong ni Maureen. Yung iba lang ang totoo. Bahala ka nang hulaan kung alin doon ang totoo at hindi. Natatawang tugon ni Maricel. Pero in fairness, effective ang ginawa mo kasi napatalon talaga ako. Tura naman ni Maureen. Nagkatawanan silang dalawa at muli silang nagyakap. Hindi na rin napigilan ni Maricel ang kanyang mga luha. Pero yun ay luha ng kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng hirap at panganib na pinagdaanan nila, alam niya na nangyari yun upang tuluyan na silang magkaayos ni Maureen. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay tuluyan ang naging maayos ang samahan ni na Maricel at Maureen. Matapos mahuli si Nathan at ang mga tauhan nito, ay mabilis na naisara ang kaso laban sa mga ito at nakatiyak sina Maricel na hindi na makakalabas sa kulungan sina Nathan. Tuluyan ang naging masaya si Maricel sa buhay na meron siya. Bumalik siya sa pag-aaral at kumuha siya ng isang business course upang mas maunawaan niya ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Labis namang nasiyahan si Alvin nang makita nito ang pagkakaayos ng dalawa nitong anak. Naglaan na rin ito ng mas maraming oras para kina Maricel at Maureen at tiniyak nito na hindi na muling magkakaroon ng puwang ang selos at alitan sa pagitan ni na Maricel at Maureen. Nabuhay silang lahat ng may pagmamahal, paggalang at respeto sa isa't isa.
Sigurado sila na anumang pagsubok ang dumating sa buhay nila, ay haharapin nila yon ng magkakasama. Wakas!